Ding, matagumpay nang na-activate ang Supreme Harem System. Ang target, akitin ng malupit na emperador. Ang misyon, makapasok sa kama ng emperador sa loob ng 3 araw. At siguraduhing mababaliw siya sa'yo. Anong klaseng basurang system to? Kuya, hahaha, gising na. Lalaki ka kaya? Pinapapunta ka ng system sa kama ng emperador. Nintek, syempre alam kong lalaki ako. Siguradong nagkamali lang to. Hahaha, ding. Binabati kita, matagumpay nang na-activate ang God Tier Gastador System. Ang huling misyon, ubusin ang lahat ng nakaw na yaman ng kurakot nating tatay. Ano? Gastador, bakit sa iyo system ng pagiging Gastador? Ang unfair naman yata nito. Nasaan ang hustisya rito? Wala sa hulog to. Hay nako, kuya, magising ka nga sa katotohanan. Siguradong napagbaligtad yung system nating dalawa, system. Anong mangyayari kung tanggihan kong gawin ang misyon? Paano naman ako kapag pumalpak sa misyon? Diretsyong kakapunin. Hindi nga. Sige na nga, susuko na ako. Alamin muna natin kung magkano ang ibinulsa ng bago nating tatay. Tapos na ang pagsusuri ng system. Ang kabuuang nakaw na yaman ay 800 milyong piraso ng pilak. 800 milyon. Diyos ko po, reincarnation ba ng pinakakurakot na opisyal sa kasaysayan tong tatay natin? Hala, bakit sabay naglabas ng red warning alert ang dalawang system? Babala, sa loob ng 3 araw, lihim na mag-iinspeksyon ng korte. Mabubunyag ang pagkurakot ng 100,000 pilak para sana sa sakuna. Makukumpiska ang lahat ng ari-arian natin at papatayin ng buong angkan. Pipila ang buong pamilya natin, bata man o matanda, sa plaza para pugutan ng ulo. Pinapaalalahanan ng dalawang host na tapusin agad ang misyon. Kundi ay mamatay ang buong pamilya. Katakapusan na natin. Nung araw na lang. Literal na patay na tayo rito, Hi! Ako na isang magaling na propesor mula sa isang sikat na universidad ng teknolohiya. May double doctorate pa sa water engineering at machinery. Tigising lalaking sanay na sanay sa construction site. Ang buwisit na sistemang to, gusto pa yatang mamatay ako. Ang walang awang hari, kuya. Kung mabaygo ka pagkatapos ng 3 araw, ang parusa, anong parusa? Haha, mas malupit pa sa pagpuksa ng buong angkan ang parusang to. Itatapon ka diretso sa malamig na palasyo. Gagawin akong kapon ng sistemang to. Diyos ko po. Sobrang lala naman ng parusang to. Hahaha. Sorry, kuya, hindi ko talaga mapigil ang tumawa. Makukulong ka sa palasyo para maging kapon. Mamatay-matay na ako kay tatawa. Gumingyo, wala ka bang konsensya? Kukapunin na nga ang kuya mo, nakukuha mo pang tumawa. Haha, sorry na, kuya. Hindi ko naman talaga sinasadya Huwag ka nang magalit. Tingnan na lang natin ang positibong banda. Kahit papaano, pareho na tayong may alam sa mga nangyayari. Basta't gagawin ko ang lahat ng paraan para ubusin ang tagong yaman ng kurakot nating tatay. At ikaw naman ang baalang magpatalsik sa 3,000 babae sa harem. Para ikaw ang mangibabaw sa lahat. Ikaw ang bahala sa pisikal na labanan, ako naman ang uubos sa yaman. Basta't makumpleto natin ang mga kondisyon, makakauwi na tayo. Hay, ang tadhana nga naman. Sobrang nakakaloka naman ang simula ng kwentong to. Yuia, Lear, mga anak kong mahal, magkasama pala kayo. SHH. Hinaan nyo ang boses nyo. Huwag kayong maingay at baka may makarinig sa labas. Ayan, ayos na. Nakakandado na ng maigi ang pinto. Kahit langaw, hindi makakapasok dito. Naku, mga paborito kong anak, bakit parang takot na takot kayo? Awang-awa tuloy ang tatay sa inyo. Huwag kayong matakot, tahan na. Nandito ang tatay, kahit gumuho pa ang mundo, sasaluhin ko para sa inyo. Nadulas siguro ako kagabi sa mga nasabi ko. Kaya nalaman nyo yung tungkol sa investigasyon ng palasyo sa mga pondo. Huwag kayong mag-alala, yung 100,000 pilak na pondo para sa kalamidad. Kagabi pa lang, ipinalipat na lahat ng tatay sa ligtas na lugar. Perpekto ang pagkakatago ko. Tinago ko ang pera sa isang tagong lugar na kahit aso, hindi maaamoy. Hahaha. Kahit aso, hindi yun mahahanap. Tay naman, anak ng tokwa, paano ko naman magagastos yun? Tay, wala akong alam dyan Sabihin nyo na lang po sa akin kung saan nyo tinago ang pera.
Perpekto nga ang pagkakatago ni tatay. Nasa bodega sa ilalim ng lupa ang 30,000. Sa sirang templo, 20,000. Sa tuyong balon sa may gubat sa kanluran, 50,000. Binalot ko yon lahat ng 3 patong na trapal. Nalagyan na rin ng pamatay insekto. Kahit aso, hindi yun maaamoy. Palipasin muna natin ang issue, hahaha. Tay, yung sinasabi niyong 100,000 pirasong pilak, lahat ba yun pondo para sa mga nasalanta? Aba, oo naman. Kung hindi pondo sa nasalanta, saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Na-activate ang misyon. Ubusin ng 100,000 pilak na pondo sa loob ng 4 na araw. Tandaan, kinuha sa taong bayan, dapat ibalik sa taong bayan. Kailangan magkaroon ng totoong bentahan. Ang sinadyang pagkasira o pagtatapon, ay hindi bibilangin. Ang premyo, makikita sa pangunahing menu. Ang ibig sabihin ng sistema. Kailangan kong gastusin sa mga tao ang perang ninakaw ni tatay. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan kayong dalawa makatingin? Kakaiba ang tingin nyo ah. Tay, yung mga pinagtataguan nyo ng ninakaw na pondo, gawan nyo nga po ng detalyadong listahan para sa akin. Anong gagawin mo sa listahan ng mga tinagang pera? Wala naman. Kukunin ko po para gastusin. Ano? Anong sinabi mo, bata ka? Akin na po yung listahan. Yung eksakto po kung magkano sa bawat lugar at paano kukunin. Ha, hindi ka naman mainit Viewer, anak, may nangyari ba sa'yo? Nasisiraan ka na ba? Tatay naman Wala po akong lagnat. Linga. Sinasapian ata ang kapatid mo. Bilis, tumawag ka ng albularyo para ma-espiritu. Tay, hindi po siya baliw. Kapag hindi mo sinabi sa kanya, tapos na ang buong pamilya natin. Tumahimik ka nga, mas nakakatakot ka pa kaysa sa kanya. Binuwis ni Itay ang buhay niya para makuha yan mula sa pondo ng baha. Hindi pwedeng gastusin yan, kaya lang naman nagpakapagod sa pera si Itay para rin sa inyong dalawa. Pera yun mula sa dugot pawis ko. Nag-iipon para sa dote ko. Gusto nyo na ba akong ipamigay agad-agad? Hindi uobra ang pakikipag-usap ng matino. Kailangan na nating gumamit ng taktika sa negosyo. Itay, ako. Natatakot lang po kasi ako. Parating na ang mga investigador. Paano kung malaman nila ang buong pamilya natin ay? Maagang pumanaw si inay. At ang tanging alam ko lang ay ang mag-alala para sa inyo, Itay. Gusto ko lang po kayong tulungan sa mga problema nyo. Huwag ka nang umiyak. Naku po, ang mahal kong prinsesa. Ayaw na ayaw pa naman ni Itay na nakikita kang umiiyak. Tumulo lang ang isang patak ng luha mo. Parang mababawasan ng isang buong taon ng buhay ko. Sige, isusulat ko na. Isusulat na ni Itay ngayon din. Ayos ba yon? Kahit ang buwan ay susungkitin ni Itay para sa'yo. Huwag ka lang umiyak. Hindi talaga tayo pwedeng mabuko. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Malinis po akong gumalaw. Lupit Pang-Oscar ang acting mo. Ikaw na ang pinakamagaling na aktres ng taon. Una, sa bodega ng sirang templo, sa ilalim ng rebulto, sa tuyong balon. Sobrang sekreto nito Anak, nandyan na ang lahat ng pinaghirapan ni Itay. Iba talaga kapag batik ang kurakot. Grabe ang diskarte sa pagtatago ng nakaw na yaman. Maraming salamat, Itay. Teka lang. Anak, hindi ka naman siguro umaarte lang kanina, ano? Kuya, bilasan mo, kopyahin mo na para may reserba tayo. Masusunod, kakopyahin ko na. Ha? Anong binabalak ninyong magkapatid? Ibalik nyo yan sa akin.
Itay, bumalik na muna kayo sa loob para magpahinga. Ako na po ang bahala sa mga natitirang gagawin. Nakapagtataka. Bakit ganoon na lang katapang at kadesidido ang mga mata niya? Sa totoo lang. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Naghahanap lang po ako ng mas ligtas na pagtataguan ng inyong pera. Napakabuti talaga ng anak ko. Talagang ikaw ang pinakamalambing at maasahang anak ni Goodbye. Aalis na si Ama, siguraduhin mong may tatago mo ng maigi ang pera na yan, ha? Tapos na ang pagpapanggap. Kuya, halika rito, mag-usap tayo. Nandito na. Hinding-hindi magpapaalipin ang isang manggagawa. Ang 100,000 piraso ng pilak ay kailangang maubos lahat sa loob ng 3 araw. Tandaan, kailangan may totoong bilihan na mangyari. Ang pagtapon nito sa ilog ay hindi pwede, lalo nang hindi pwedeng bumili ng lupa o kabayo. Kapag nabisto tayo, para na rin tayong kusang sumuko sa mga autoridad. Kailangan mo ng isang napakalaki, makatwiran, at hindi ka inahinalang paraan para gastusin ito. Tama ka dyan, kuya. Ano na ang sitwasyon ng mga biktima ng sakuna sa Jiangzhou ngayon? Bumigay ang mga dike dahil sa matinding baha sa Jiangzhou. 3 lugar ang umapaw at buong 6 na bayan ang lumubog. Naglaan ng palasyo ng 300,000 piraso ng pilak para sa mga apektado. Pero kahit isang piraso, walang nakarating sa mga biktima. Itong magaling nating ama. Walang hiyang nagnakaw sa bawat pondo na dumaan sa kanya. Napakagaling talaga, grabe. Dahil walang natanggap na tulong, wala silang nagawa kundi tumakas papunta sa kabisera. May libo-libong tao na sa labas ng lungsod. Patuloy sa pagdagsa ang mga biktima. Ganito na kalaki ang problema, hindi pa ba gumagawa ng paraan ng palasyo? Gumawa sila. Naglagay ng mga harang ang mga sundalo. Hinding-hindi nila pinapapasok ang sinuman sa loob ng lungsod. May mali. Ang kasalukuyang emperador ay hindi naman isang hanggal na pinuno. Sobrang nakakapagtaka nito. Sa ganito kalaking gulo na umabot pa sa kabisera, paanong hindi ito malalaman ng emperador? Ibig mong sabihin, sinasadya ng emperador na magbulag-bulagan sa nangyayari. Ang palpak na pagtulong na nangyayari sa mismong harapan niya ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Naghahanda ng patibong ang emperador para manghuli, at ang buong pamilya natin ay nahuli na sa lambat niya. Ang malupit na emperador na iyon, ginamit pa talaga niya ang buhay ng daan-daang libong mga biktima para lang sa patibong na ito. Wala na. Tapos na ang lahat sa atin. Sino ba namang makakaisa sa kanya? Hindi. Dahil gusto niyang mamingwit. Papasabugin ko ang palaisdaan niya. Ilang libong biktima ng sakuna ang walang makain at maisuot. Kulang sa lahat ng pangunahing pangangailangan. Pero sapat ang lakas nila para magtrabaho, at may matinding kagustuhang mabuhay. At sa mga kamay ko, saktong may hawak akong 100,000 pilak na kailangang maubos. Patay tayo dyan. Ang ngiting yan ay ibig sabihin may taong paglalaroan ng husto. Kuya, ang kailangan ko ngayon ay isang proyektong uubos ng pera para sa tao, hindi para sa sarili ko. Kahit gaano kalugi, mas mabuti. Yung tipong pag tinapon mo ang pera, wala ka man lang maririnig na tunog. Yang saktong paglalarawan mo ay parang mismong malagim na buhay ko. Tama na ang daldal. Hatiin natin ang trabaho. Ako na ang baalang magtapon ng pera. Pagharap mo sa mahal na hari, kailangan mong sabihin ang modernong plano para pigilan ang baha. Ito na ang nag-iisa nating pagkakataon para bumawi sa mga kasalanan natin. Sige. Para walang palpak. Ibubuhos na ni Kuya ang lahat ngayon. Kahit gumapang pa sa kama ng hari o sumayaw pa ng nakahubad, gagawin ko para sa kanya. Pero paano mo ba talaga aayusin yung mga gutom na biktima sa labas ng bayan? Napakadali lang. Trabaho kapalit ng tulong. Uupahan ko silang magtrabaho at bibili ng mga kagamitan. Iikot ang pera sa merkado. Mabubuhay ang mga tao at mauubos ang pera. Ligtas ang mga tao, malilinis ang maduming pera, tapos ang misyon. Hanep sa galing. Putik, isa itong henyong paraan para maglinis ng pera. Anong malaking proyekto naman ang gagawin mo para ubusin ang napakalaking halagang ito? Nakatago sa malaking gastos. Mas ligtas yun. Napakabait talaga ng anak ko.
Kusa mong binabawasan ang mga problema ni tatay. Naghahanap ng lugar na mapagtataguan ng mga pilak. Manang-mana talaga sa akin. Balang araw, ang pagyaman ng pamilya Go ay nakasalalay na lang kay Yuea. Hindi pwede, kukuha si tatay ng 2,000 tael mula sa aking tagong yaman para ibigay sa kanya bilang pabuya sa pagod niya. Tutal, para saan pa ang tagong yaman ni tatay? Hindi ko pwedeng hayaang mahirapan ng mahal kong anak. Binibini, sa suot ninyong iyan. Baka akalain ng iba na isa kayong taga-kwenta. Ayos nga na maging taga-kwenta. Tahimik lang at hindi takaw pansin. Kapag hindi takaw pansin, mas madaling lumabas para makagawa ng malalaking plano. 3 araw at 21 oras na lang bago matapos ang misyon. Sa ngayon, wala pa tayong nagagastos na kahit isang tail. May natitira pang 100,000 tail. Nauubusan na tayo ng oras. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng kahit isang sandali. Sige, tara na. Binibini, uminom po muna kayo ng mainit na tsaa pampainit ng katawan. Sariwang mga prutas at gulay. Mga bagong kuha mula sa bundok. Anak ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Mga ginoong kawal, parang awa nyo na, papasukin nyo po kami sa syudad. 3 araw nang nilalagnat ang asawa ko, malapit na siyang mamatay. Hindi pwede. May utos ang punong ministro. Bawal pumasok ang mga lumikas sa loob ng lungsod. Magsilayas kayong lahat. Subukan yung humakbang pa ng isa. Ipapadala ko kayo sa kulungan. Bakit ayaw nyo kaming bigyan ng pagkakataong mabuhay? Napakawalang katarungan talaga ng mundong ito. Kung hindi ito patag ang plinano ng emperador, paano makakarating ang ganito karaming biktima rito sa kabisera? Mukhang napakalupit na tao ng emperador. Tingnan na lang natin kung magtatagumpay ang kapatid ko na makaakyat sa kama ng emperador. Tao G. Tingnan mo kung maraming malalakas na trabahador sa mga lumikas na iyan. Opo, masusunod. Titingnan ko na po agad. Ikaw. Binibini, napaka. Raming malalakas na lalaki at babae, kaso nga lang ay masyadong payat dahil sa gutom. Magagamit natin silang lahat bilang mga trabahador. Kailangan nating iligal sila. Gagana ang planong ito. Unang hakbang, kunin muna ang pera. Tere sa kanlurang labas ng bayan. Saan po? Pero liblib na bundok po iyon, Binibini. Binibini, anong klaseng sirang daan ba ito? Halos mabasag na po ang puwet ko sa sobrang tagtag. Siguruhin muna natin. Kinaroroonan ng 50,000 piraso ng pilak sa ilalim ng tuyong balon sa kanluran. Nahanap ko na. Eksaktong-eksakto ito sa inilarawan sa listahang binigay ni Ama. Gang Huang. Lumabas ka at mag-ulat. Nandito po. Binibini, ano po ang inyong ipag-uutos? Magsama ka ng mga tao para dalhin ang mga pilak sa ibaba patungo sa tagapalit ng pera at ipalit ito sa salaping papel. Pumunta kayo sa himpilan at hintayin ako roon. Binibini. Hindi po ba mapapansin ng korte ang ganito kalaking halaga ng pera? Hay nako, ang hina naman ng kokot mo. Hindi ba pwedeng magpadala ng maraming grupo at maghiwa-hiwalay para magpapalit? Ha, sige po, naiintindihan ko na. Masusunod po, gagawin ko na ngayon din. Tara, ituloy natin ang pag-iikot sa tiwangwang na lupa sa labas ng bayan. Ha, puro pulang durog na bato lang ang nandito. Kaya pala walang katao-tao, kahit anino ng multo wala kang makikita. Itigil ang karwahe, itigil mo ngayon din. Ha! Ang ganda ng lugar na ito. Walang tutubong pananim, at lalong hindi mamumangga ang mga prutas.
Ang daming prutas na nalaglag lang at nabulok dahil walang may gusto. Isang perpektong lugar para maglustay ng pera. Binibini, ito po ang bundok ng kuyo. Kahit anong itanim dito, umiiba ang lasa. Kahit mga negosyante ng tsaa, nandidiri rito. Ang mga bungang tumutubo rito ay napakapait at mapakla. Hindi talaga makakain. Isa itong abandonadong bundok na walang nagmamay-ari. Walang may gustong bumili nito. Ayos ang bundok na ito ah. Siguradong lugi ang mamumuhunan dito, walang kita. Malayo ang lugar at napakamura pa ng lupa. Napakalawak kaya pwede pa nating palakihin ng husto ang itatayo rito. Sige, ito na nga. Magtatayo ako rito ng isang walang katulad na halimaw. Nauubos ng salapi. Nakakatawa talaga. Ang reyna ng pamumuhunan, ngayon ay kailangang malugi para lang makaligtas. Tao G, sakay na sa karwahe. Babalik tayo sa bayan papuntang tanggapan para asikasuhin ang titulo ng lupa. Bibilhin natin ang walang kwentang bundok na to. Andyan na po, binibini, sandali lang, hintayin niyo ako. Pangit po ang lupa sa sirang lugar na yan. Halos 10 taon na yang abandonado, wala pong may lakas ng loob na galawin yan. Wala man lang matinong daan sa paligid. Katabi pa po ng kampo ng mga sundalo. Magkano ba ang presyo? Huwag na tayong paligoy-ligoy. Para sa 80 hektarya, ang opisyal na presyo ay 5,000 pilak. 5% lang, ang bagal naman ng paggastos ko nito. Hindi pwede, 5,000 pilak ang itinakda ng pamahalaan. Pero syempre, napag-uusapan pa naman ang presyo. Hindi sa namamahalan ako, kundi dahil masyadong mababa ang 5,000 pilak. Ano kamo ang sinabi mo? Masyadong mababa. Ang bayad sa pagsukat ng lupa ng pamahalaan ay 50 pilak. Oo, meron ngang ganun. Pero kasama na yun sa orihinal na presyo. Nakakapagod din sa isip ang paggawa at pagtatak ng mga papeles. Dagdag na 30 pilak para sa pagsusulat. 20 pilak na bayad sa tagapamahala ng imbakan. 100 pilak para sa bayad sa paghingi ng pahintulot. Ang pagtingin mo sa mga papeles ay isang propesyonal na serbisyo. Kaya may 50 pilak na bayad sa konsultasyon. Para sa karapatan sa paggamit ng magkabilang gilid ng sapa katabi ng abandonadong lupa, magbabayad ako ng 500 pilak. Sandali, yung taniman ng tsaa sa kanluran ay ilang taon ng abandonado. Patay na halos lahat ng mga puno ng tsaa doon. Ang nakikita ko ay ang potensyal na pagtaas ng halaga nito sa hinaharap. Bibilhin ko ng 2,000 pilak. Anong potensyal? Walang kwenta ang taniman na yan, kahit mga kuneho ayaw tumae dyan. Ibig sabihin, walang dumi at polusyon. Purong natural at organic. Dagdagan pa natin ng 500 pilak. Nabaliw na. Nabaliw na yata talaga ang babaeng ito. Dagdag pa ang bayad sa paglipat ng pangalan ng 7 ligaw na bundok sa paligid. Tig 3,000 pilak bawat isa. Kwentahin mo, 30,000 pilak. Gumastos ka ng 30,000 tel para bilhin ang mga basurang ito. Kapag may kain na hinala, siguradong may milagro. Siguradong isa itong patibong na ikamamatay natin. Hahaha, hindi po ako ang makakapagdesisyon sa bagay na ito. Kailangan ko po munang humingi ng pahintulot sa nakakataas. Maghintay po kayo sandali. Sige, bilisan mo at bumalik kagad. Nagmamadali akong gumastos ng pera. Opo, masusunod po. Aalis na po ako at babalik din agad. Opo. 贪墨的叔叔们 Tingnan lang natin kung paano kayo mamatay. 怎么死？ Mahal kong kapatid. Sa biglaang pagsisiyasat natin sa susunod na 3 araw, tiyak nakakagat na ang mga isda sa pain. Ang mga salarin sa likod ng sindikato ng pilak na ito, walang sino man sa kanila ang makakatakas. Ang pinakamataba at pinakamalaking isda sa lambat na ito, ay walang iba kundi si punong ministrong Goodabay. Ang patalim kong ito, ay nahasa na ng napakatalim. Gusto ko ring masaksihan kung paano makakatakas sa kamatayan ng pamilya Go sa pagkakataong ito.
Pagkalipas ng 3 araw, sisiguraduhin kong ang mga tiwaling opisyal sa kabisera ay isa-isang mapupugutan ng ulo. Ang dalaga ng pamilya Go ay gumastos ng 30,000 tael para bumili ng tiwangwang na lupa, at baliw pang nagdagdag ng sari-saring bayarin. Siya mismo ang nagkusa na taasan ng presyo. Oo nga, ngayon lang ako nakarinig ng mamimili na kusang nagbibigay ng dagdag na pera sa nagbebenta. Nakakaintriga talaga. Napakautak talaga ni punong ministrong Go. Sa labas, kunwari bumibili ng lupa sa mataas na halaga. Pero ang totoo, nililinis nila ang kanilang mga nakaw na yaman. Kahit pa mag-imbestiga ang korte ng mga inspector, wala silang makikitang anumang mali sa mga papeles. Isang 16 na taong gulang na binibini ang nakaisip ng ganitong paraan ng paglilinis ng pera. HMP. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Talagang naturuan ng magaling ni Godabay, ang anak niyang iyon. Kung gayon, ang kahibangang bentahang ito, mahal na kapatid, aaprubahan niyo po ba o hindi? Aaprubahan. Kung anong lupa ang gusto niyang bilhin, ibenta niyo lahat sa kanya. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya nilang gawin. Binibini, inaprubahan na ng mga nasa itaas ang 30,000 tael. Walang labis, walang kulang, HMPH. Ang daling kausap, narito ang mga perang papel. Bilangin mo ng mabuti. Nakagastos na ng 30,000 tael. May natitira pang 70,000 tael. 30,000 ang nailabas ko na. 70,000 pa ang natitira. Ngayon na magsisimula ang pinakamahalagang bahagi. Kailangan kong magtayo ng sariling negosyo. Ano kayang magandang iPangalon? Para makatulong at maglingkod sa mas nakararami, tatawagin ko itong Pujitang. Diyos ko po, wala na ba kaming pag-asang mabuhay? Puro pagdurusa ang nakikita ko sa paligid. Kailangan ko silang bigyan ng paraan para mabuhay ngayon. Tao G, itaas mo ng mabuti ang karatula. Naghahanap ng mga trabahador ang Pujitang na may malaking sweldo. Libre na ang pagkain, libre pa ang tirahan. Kahit sino pwede, bata man o matanda, babae man o lalaki. Libre pagkain at tirahan, hindi ba ako nananaginip? Mga kababayan, makinig kayong lahat. Nandito ako ngayon para bigyan kayo ng pag-asang mabuhay. Gusto ninyong pumasok sa kabisera pero hindi kayo pinapapasok, hindi ba? Kung ganoon ay manatili kayo rito, bibigyan ko kayo ng trabaho. Mahal na binibini, anong klaseng trabaho po yan? Anong maitutulong namin hakluban na kami? Magpapatayo ako ng isang napakalaking pagawaan. Para sa mga malalakas na lalaki, 5 tael na pilak ang sweldo kada buwan. 5 tael. 1 tael lang ang binibigay ni Boss Kang kada buwan Isa siyang tunay na hulog ng langit. Para sa mga kababaihan na gagawa ng magaan na trabaho, 3 tael kada buwan. Ang mga matatanda at kabataan naman ay makakatanggap ng 2 tael kada buwan. Basta't magtrabaho kayo rito. Sagot ko ang 3 beses na kain araw-araw hanggang sa mabusog kayo. Tuwing ika-5 araw, may kasamang karne ang ulam ninyo. Dinig na ng langit ang panalangin natin. Akalain mo yon, makakakain na tayo ng sapat, may karne pa. Kapag naka-1 buwan kayo, bibigyan ko kayo ng mga bagong damit. Libre rin ang pagpapagamot kung kayo ay magkakasakit. At may araw ng pahinga kayo tuwing una at ika-15 araw ng buwan. Para sa unang buwan, araw-araw ninyong matatanggap ang sweldo ninyo. 150 barya araw-araw. Makukuha nyo agad ang pera, araw-araw na bayaran. Diyos ko po, maraming salamat. Sasali ako, magpapalista ako. Amo, kaya ko pong magtrabaho. Kaya kong gawin ang trabaho ng 3 tao. Tanggapin niyo na po ako. Sasali rin po ako. Marunong po akong gumawa ng pader. Amo, parang awa niyo na. Ang asawa ko po, magaling manahi. Maawa na po kayo. Amo, bigyan niyo po kami ng makakain. Huminahon kayo, huwag kayong magtulakan. Pumila kayo ng maayos, isa-isa lang ang pagpaparehistro. Pasok na sa lambat ang mga isda. Ang 100,000 gintong ito, sisiguraduhin kong magagastos ng bonggang-bongga. Ihanda nyo na ang mga tao. Simulan nyo na agad ang paglista at pagpaparehistro. Simulan na ang trabaho. Gustong gamitin ng hayop na emperador ang mga bakwit para sa plano niya. Pwes, babaligtarin ko, si Gumingyo, ang laro niyang ito, HMP. Maglilinis ng maduming pera at ililigtas ko na rin ang taong bayan. Matinding laro ito. Siguradong panalo ang senyoritang ito. Pumila kayo ng maayos. Isa-isa lang. Ang mga sisingit sa pila, hindi natatanggapin. Maganda. Napakaraming manggagawa. Sila ang magiging makina ko sa paghakot ng limpak-limpak na ginto. Nabalitaan nyo ba? May utu-utong mayaman sa labas ng bayan na naghahanap ng mga trabahador at malaki ang sahod. Tera na. Amo, nabalitaan ko pong naghahanap kayo ng trabahador. Erawan daw ang sahod na 150 barya. Sa hitsura mong yan, hindi ka naman mukhang bakwit. Sino ka ba talaga?
Ako po si Zhao Dozo mula sa timog ng bayan. Nagbubuhat po ako ng mga sako dati. Nagsara po ang pantalan kaya nawalan ako ng pagkakakitaan. Dahil hindi ka naman pasok sa kondisyon ng pagiging bakwit. Sabihin mo sa akin, anong kaya mong gawin? Kaya ko pong gawin ang kahit na ano. Magbuhat ng bato, maghukay ng lupa, pumutol ng puno. Malakas po talaga ako. Ang totoo po niyan. Ayos po sa akin ang lahat, napakalakas ko lang po talagang kumain. Kaya ko pong umubos ng 8 malalaking mangkok sa isang kainan. Kapag malakas kumain, malakas din sa gastos. Ang diretsong kausap ng isang to. Tanggap ka na. Susunod. Senyorita, 8 mangkok po ang nakakain niya sa isang upuan. Paanong mauubos ang yaman natin sa pagpapakain lang sa kanya? Huwag na kayong maraming daldal, pumasok na kayo. Bihira ang ganitong eksperto sa pagwawaldas ng pera. Amo, malawak ang mga koneksyon ko. Sa lawak ng 100 milya, pati mga asong gala kilala ko. Hehe, magaling kang magsalita ah. Ano bang trabaho mo dati para mabuhay? Ehehehe. Nagbebenta po ako dati ng mga peking anti-gong gamit. Talagang mahirap na po ang negosyo ngayon eh. Ikaw na isang manlolokong nagbebenta ng peke. Abat may gana ka pang mag-apply ng trabaho rito. Mabilis mag-isip at magaling magsalita. Tanggap ka na, gagawin kitang tagabili natin. Mula ngayon, ang tanging trabaho mo ay pumunta sa palengke at bilhin ang mga gamit sa pinakamahal na presyo. Amo. Ayun na po ang pinakamalaking hulog ng langit sa buong buhay ko. Tumabi kayo bilis. Bakit parang amoy malas ang taong to? Ako po si Shijiji. Isang scholar. Naparito po ako para mag-apply ng trabaho sa inyo, amo. Aray, sobrang dulas ng batong to. Mag-ingat po kayo, amo. Hala, tatamba ang lamesa. Masisira ang listahan ng mga pangalan at titilamsik ang tinta. Ah, patawad po, patawad. Hindi ko po sinadyang itumbayan. Pupulutin ko po agad. Siguradong pupunasan ko ng mabuti ang listahan ng mga pangalan. Aray ko, ang ulo ko. Bulag ka ba? Bakit mo binunggo ang likod ng ulo ko? Hala, lagot, masisira na ang lahat. Karapat dapat po akong mamatay ng 10,000 beses sa kasalanan ko. Isa lamang po talaga akong hamak na scholar. Patawad po, hindi ko sinasadya. Ano ba talagang problema mong tao ka? Isa ka bang malas na bumaba sa lupa? Hindi po ako nagdadala ng malas. Medyo masama lang po talaga ang swerte ko kumpara sa iba. Pumasok po akong apprentice sa isang patahian. Wala pang 3 buwan. Nabulok at bumaho ang lahat ng tela nila. Nalugi hanggang sa huling costing. Nagtrabaho ako bilang katulong sa tindahan ng bigas. Nginat-ngat ng mga daga ang ilalim ng imbakan ng bigas. Inamag ang lahat ng bigas kaya napilitan silang magsara. Pagkatapos, naging servidor naman ako sa isang restaurant. Pero patuloy na hamina ng hamina ang benta nila. Minura ako ng may-ari, tinawag akong malas at pinalayas. Teka. Tama na muna. Ilang negosyo ba talaga ang napabagsak mo? 5 daliri. Ano yan, 5 negosyo o 50 negosyo ang napabagsak mo? Nakakahiya mang aminin. Ang inyong abang lingkod po. 50 tindahan po lahat ang napasara ko. Diyos ko, 50 tindahan. Mag-isa mong napabagsak ang 50 negosyo. Hindi ko po lahat kasalanan yun. Yung ibang tindahan doon ay pabagsak na talaga bago pa ako dumating. Ibig mo bang sabihin, kahit saang tindahan ka pumunta, malulugi ng husto ang tindahang yun? Hindi lang po nalugi. May isang beses, nasunog ko ang kalahati ng kalsada. Umabot sa 3,000 pirasong pilak ang binayaran nila. Napakagaling. Isa kang pambihirang henyo sa pagpapabagsak ng negosyo. Isa kang kayamanan na biniyayaan ng napakamalas na kapalaran. Tanggap ka na agad, ngayon din. Teka, hindi po ba kayo nagkakamali? Isa po akong malas na tao. Sigurado po ba kayong gusto nyo akong kunin? Oo, ikaw ang hinahanap ko. Hindi ka isang malas. Ikaw ang swerte ko. Kapag nasa akin ang dalubhasang ito, hindi kikita ang tindahan ng Fuji. Lumaki po akong matapat sa tungkulin, masipag at porsigido. Ikaw na nga. Makinig ka. Simula ngayon, ikaw na ang punong tagapamahala sa tindahan ng Fuji. Ang buwan ng sahod mo ay 10 pirasong pilak. 10 piraso. Binibini, ganyan na po kalaki ang sahod ng isang mataas na opisyal sa gobyerno. Punong tagapamahala. 10 pirasong pilak na sahod.
Gumagawa ka ba talaga ng kabutihan o pinaglalaroan mo lang ako? Hindi kita pinaglalaroan. Shibujen, tandaan mo ang sasabihin ko ngayon. Walang taong walang silbi sa mundong ito. Mayroon lang mga taong hindi nailagay sa tamang pwesto. Amo. Akong si Shiba Xiao. Ang buhay kong ito ay sa inyo na mula ngayon. Mabuti. Nagsisimula ng mabuo ang grupo natin. Pwede na nating simulan ang operasyon sa paglilinis ng pera. Ang kasalukuyang nagastos ay 30,000. Ang tinatayang gastos sa mga tauhan ay 15,000 tael bawat buwan. Ang natitira ay 55,000 tael. 3 araw at 18 oras na lang bago ang takdang oras ng misyon. May natitira pang 55,000 tael. Kailangan ko pang bilisan. Kamahalang kapatid, ang babaeng iyon mula sa pamilya Go ay kumukuha ng mga nasalanta sa labas ng bayan para maging tauhan, HMM. Isa lang itong palusot para mabigyan ng matutuluyan ng mga nasalanta. Sa labas, nagtatayo siya ng pagawaan. Pero ang totoo, gumagamit siya ng malaking sweldo para unti-unting linisin ang maduming pera. Hey! Talagang may ibubuga rin itong si Goodbye. Tinuruan niya ang anak niya ng napakahusay at walang butas. Nagmamadali siyang alisin ang 100,000 tael na iyon. Pagkalipas ng 2 buwan kapag naubos na ang pera, kapag nalaman ng mga nasalanta ang totoo at nagwala sila, siguradong hindi ito mapagtatakpan ng pamilya Go. Kamahalang kapatid, susundin pa rin ba natin ang orihinal na plano, laban sa pamilya Go? Takutin muna natin sila. Tingnan natin kung ano pang ibabawi nila. Shibuja. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat ng gagawing pagpaparehistro. Huwag kayong mag-alala, amo. Ibibigay ko po ang aking buong makakaya. Hindi ko kayo bibiguin. Pangalan. Ang tawag po sa akin ay Danya. Ang dami namang kapangalan yan. Taga saan ka? Ilan kayo sa pamilya mo? May makapal na kalyo sa kamay. Sanay gumamit ng asarol buong taon. Taon-taon, asarol ang hawak. Napakalakas ng pangangatawan. Pati ba naman kalyo sa kamay, inilista rin. Ang husay talaga sa detalye. Ayos. Hindi sayang ang pagkuha natin sa punong tagapamahala. Laking bawas sa problema ko. Maraming tao ngayon, maraming nakamatsyag. Kailangan nating mag-ingat sa mga especially iyan ng palasyo na pwedeng manggulo. Xiao Liu, halika rito. May napakahalagang utos ako sa iyo ngayong gabi. Opo. Amo, ano po ang iuutos ninyo? Kahit sa apoy o patalim man dumaan, hinding-hindi aatras ang inyong lingkod na si Xiao Liu. Kakaroon lang ng pag-asa ng mga nawalan ng tirahan. Hindi pa panatag ang loob nila. Sa ganitong sitwasyon, pinakamadaling magkagulo. Kailangan kong makihalubilo ka sa kanila ngayong gabi at gawin ang 3 bagay na ito para sa akin. May ibibigay akong lihim na misyon sa iyo. Ikaw lang ang makakagawa nito. Amo, sabihin niyo lang po. Kahit ikamatay ko pa, susundin ko kayo. Makihalubilo ka sa mga tao at makipagkaibigan. Kumbinsihin mo sila gamit ang mabubuting salita. Masusunod po, libreng pagkain at tirahan mula sa mabait nating amo. Sisiguraduhin kung malalaman nila yan. Alamin mo rin kung sino sa kanila ang mga karpintero at kontero. Alista mo sila ng hiwalay at ibigay sa akin. Kung may magtanong kung saan pamilya ako nagmula, ano ang isasagot mo? Sasabihin ko po bang kayo ang panganay na anak ng punong ministro? Amo, huwag po kayong magalit. Kung kailangang tahiin ang bibig ko, tatahiin ko. Hinding-hindi po ako magpapadulas. Kayo po ang unang nagtiwala at nagbigay ng trabaho sa akin. Kaya ang buhay kong ito ay para sa inyo na. Sabihin mo na lang na Go ang apelyido ko, at isa akong anak ng isang mayamang negosyante. Kaysa magbigay lang ng lugaw bilang ayuda sa loob ng 10 araw, mas mabuti pang bigyan sila ng pangmatagalang pangkabuhayan. Maliwanag po, ako ang pinakamagaling pagdating sa paggawa ng kwento. Sinisiguro kung mapapanatag ang loob ng lahat. Sige, lumakad na kayo. Tingnan natin kung ano talaga ang ibubuga mo. Leo, ipakita mo sa akin ang galing mo.
Susunod po, amo. Panoorin nyo na lang po ang gagawin ko. Tao G. Utusan mo ang mansyon na ipahatid dito ang mga inihandang pagkain. Para mabusog muna ang lahat ngayong gabi. Bukas na tayo bumili ng mga pang-araw-araw na gamit. Masusunod po, Seni o Rita. Magpapadala lang po ba talaga ako ng pagkain? Ang amo natin, 7 taong gulang pa lang ay naglalakbay na kung saan-saan. 9 na taong gulang, puno na ng ginto at pilak ang bodega niya. Totoo ba yan? Ang bata pa kaya tingnan ng amo natin. HMP? Malamang. Henyo siya sa negosyo, naiintindihan mo. Kaya nga ang laki ng pinapasweldo niya sa atin eh. Kapag nagtrabaho tayo sa magaling na amo, makalipas ang 3 taon, kapag naglakad tayo sa bayan, tatawagin na tayong mga senior ng lahat. Hahaha, hindi hamak na mas magaling ang amo natin kaysa sa mga kurakot na opisyal na yon. Kumalat na ang balita. Sigurado na ang malaking plano kong maglustay ng yaman. Tara na. Tapos na ang palabas, bumalik na tayo sa mansyon. Yuya, tungkol pala kanina. Sa pagbili mo ng lupa. HMM. Anong meron sa binili kong lupa, ama? Gumastos ka nang. Magkano nga ulit yon? Hindi naman po ganoon kalaki. 30,000 tail lang po. 30,000 tail. Bumili ka ng walang kwentang bundok sa halagang 30,000 tail. 30,000 tail. Mabuti yan. Sigurado namang maganda ang pananaw ng anak ko. Ama, narinig niyo na po ba ang kasabihang itago ang yaman sa taong bayan? Ang tawag po rito ay pag-atres para makaabante. Oo, narinig ko na nga. Binili ng 30,000 tail na yon ng merkado sa hinaharap. Pagdating ng araw, double pa ang kikitain natin dyan. Napakagaling talaga ng anak ko. Basta masaya ka, masaya na rin ang iyong ama. Hay, hayaan na nga. Ang pinakamasama niyan, dadagdagan ko na lang ang kukurakutin ko balang araw para may malustay ka pa. Nasaan si kuya? Bakit hindi siya bumaba para kumain? Miss, nagkulong po si senyorito sa kwarto niya at hindi pa kumakain. Patay. Baka nagbigay na naman ng bagong misyon ang buwisit na sistemang yan. Hindi pa nga siya nakakaakyat sa kama ng emperador para sa unang level. Tapos ngayon may mangyayari na namang masama. Tay, dahan-dahan po sa pagkain. Busog na po ako, pupuntahan ko lang si kuya. Kuya, kapit lang, parang awa mo na. Huwag kang magpapakabaliw sa sistemang yan. Noong gitna ng tag-araw, hindi ako nakaalis ng bahay. Sa tabi ng lumang daan, ang isip ko'y lumilipad. Oh, busy tayo . Kuya, anong? Masakit ba ang leeg mo? Kaya ba nag-eye stretch ang ka gamit ang lubad ng ganitong oras? Nagbibigti ako, hindi mo ba halata? Paano ba kita papayuhan? Mamatay ka rin naman eh. Sabihin mo nga, ano na namang nangyari at nagkakaganyan ka? Yung galit ng emperador sa pamilya nating mga go. Sa akin lahat ibinuntong. Ang kasalukuyang pabor sa host ay negative 580 puntos. Ano bang ginawa ni tatay ngayong araw? Bakit nadagdagan ng ganyan kalaki ang galit niya? Si tatay at ang guro. Baka ikaw ang gumawa ng gulo kaya nagalit ang emperador. Patay tayo dyan. Bantang-banta na ng emperador ang buong pamilya natin. Kuya, pinagdududahan tayo ng emperador na naglalaban ng maruming pera. Kailangan mo nang magmadali at gumapang sa kama niya. Pucha, hindi naman ako si Sodaji. Paano ko siya kakausapin ng malambing sa higaon? Ang baba ng posisyon ko. Wala nga akong pagkakataon na makalapit man lang sa emperador eh. Kuya, di ba may night shift pa kayo sa Hanlan Academy mamayang gabi? Countdown para gumapang sa kama ng emperador, 34 na minuto at 56 na segundo. Wala nang oras.
Ngayong gabi, kailangang ikaw na ang lalaking aakyat sa kama ng emperador. Tigil. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga hindi autorisado dito sa sagradong bulwagan. Ang tagatala ng Hanlen, naghihintay ng utos. May mahalagang mensahe na kailangang makita ng kamahalan. Nagpapahinga na ang kamahalan. Kahit ano pang mahalaga niyan, bumalik ka na lang bukas. Napakabilis at napakahalaga ng mensaheng ito. Kapag naantala ito, hindi mo kakayanin ng parusa. May utos ang kamahalan. Pinapapasok ka na niya. Kahit anong mangyari, kamatayan pa rin ang bagsak ko. Anong mahalagang mensahe ito? Ibigay mo sa akin. Mahal na kamahalan. Tungkol po ito sa sakuna ng pagbaha sa Jiangzhou. Beep beep beep. Malapit na ang oras ng pagtatapos. Kapag nabigo, puputulan ang iyong pagkalalaki. Pucha, 30 segundo na lang. Mawawala na ang pagkalalaki ko. Bahala na akong mamatay. Kamahalan, patawad po. Eidori babupay ka, nananaginip sa ilalim ng buwan. Sino ba yang kumakanta? Nangungulila sa mga mahal sa buhay mula sa malayo. Lumayas kayong lahat sa paningin ko. Ang puso ko'y sayo. Bakit hindi na lang tayo magsama habang buhay? Aayain ka sanang. Ikaw. Anong ginagawa mo sa kama ko? Wala akong pagnanasa sa kapwa ko lalaki. Mabuti pa't galingan mo ang dahilan mo sa akin, kundi ipapakaladkad kita palabas at ipapabugbog hanggang mamatay. Dalawang segundo na lang. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ako bababa sa kamang ito. Kamahalan. Gusto po sana kayong kausapin ng inyong lingkod tungkol sa mga lihim at pamamaraan ng pagpigil sa baha ng Dujangyan. Dujangyan. Ano namang klaseng bagay yan? Nanaginip po ako ng isang Diyos, sabi niya maiintindihan ko raw ito kapag umupo ako sa inyong kama. Ang lihim sa pagpigil sa baha, puro kakalokohan. Wala kang maidudulot kundi perwisyo kung bubuhayin pa kita. Kamahalan, tatawagin ko na po ang mga bantay para dakpin siya. Ang bibig ng isda ang maghihiwalay sa tubig, at ang harang ng buhangin ang magsisilbing lagusan ng baha, 3 bahaging naging isa. Ang proyektong ito ay hindi masisira sa loob ng 2,000 taon. Makakapagpatubig ito ng napakaraming sakahan. Hindi ito ang mga mata ng isang taong malapit ng mamatay. Ang pinakadahilan ng pagbaha sa Jiangzhou ay hindi dahil sa sakuna ng kalikasan. Ang ugat nito ay nasa sistema ng pagpapalabas ng tubig sa ilog. Ang pagragasa ng tubig sa mga kurbada ng ilog sa Jiangzhou nitong huling 30 taon ay malinaw na hindi makatwiran. Masyadong malakas ang hampas ng tubig sa labas ng kurbada, kaya naiipon ng putik at biglang tumataas ang tubig. Ikaw na isang hamak na scholar sa Hanlen. Bakit mo inaalam ang mga talaan ng tubig na ito? Hay! Nababagot lang kaya nagpapalipas ng oras. Tiningnan ko lang ng pasadahan. Interesado po ang inyong lingkod sa mga ganitong proyekto. Nag-aral din po ako ng mga kasaysayan mula sa mga lumang libro. Kung magtatayo ng harang sa kurbada, magagamit nito ang ikot ng tubig para anurin ang putik. Sinasabi mo bang kusang aanurin ng tubig ang putik? Opo, wala nang kailangang lamusong sa tubig. Wala nang gasto sa pagpapanatili, ang tubig na mismo ang gagawa ng trabaho. Ipagpatuloy mo. Pag-akyat sa kama, 30% ng tapos. Natitirang misyon. Bomb ulong sa kama. Ang agos ng tubig sa ilalim ay papunta sa loob, kaya ang mga putik ay kusang inaanod ng agos.
Kung gayon, ang taas ng harang ng buhangin. Paano ito eksaktong susukatin? Magandang tanong. Nakadepende yan sa pinakamataas na level ng tubig nitong mga nakalipas na taon. Misyon sa pagkabighani, 80% ng tapos. Bomb ulong sa kama. Baka naman literal ang ibig sabihin nito. Literal na iihipan siya sa tenga. Hanggang dito na lang muna tayo para sa araw na ito. Aalis na po ang inyong lingkod. Paalam po. Tapos na ang misyon. Sibat na ako. Diyos ko, ang lakas ng loob ni Ginoong Go na akitin ng mahal na hari. Bukas, patawag mo ulit yung Go na scholar sa Hanlen para maglingkod. Masusunod po, kamahalan, gagawin ko na po agad. Mahal na hari. Ang taong iyon. Ang lakas ng loob na bastyosan kayo. Hayaan nyo na po akong pumatay sa kanila. Lumilipad na dahon ng buhangin. Umiikot na daloy. May ibubuga rin ng taong ito. Sadyang napakatalino ng gumingli na ito. Hindi muna natin siya pwedeng patayin. Susunod po. Talagang may ibubuga ang magkapatid na Go. Muntik na akong mamatay sa takot. Sa wakas, nailigtas ko rin ang buhay ko. Binabati kita, host, matagumpay mong natapos ang misyon na makatabi siya sa kama. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Araw-araw na lang akong nasa bingit ng kamatayan. May 2 araw at 14 na oras na lang ang misyon. Kailangan ko pang bilisan ng paggastos ng pera. Nakagastos na ako ng 45,000 pilak. May kulang pa akong 57,000 pilak. Binibini, nandito na po tayo sa Silangang Pamilihan, sa pinakamalaking sangay ng Luji, na isang kumpanya para sa konstruksyon. Nandyan po ba ang tagapamahala? Nandito ako ngayon para makipag-usap tungkol sa isang malaking negosyo. Binibini, ano po ang ipapaayos ninyo? Magpapaayos po ba kayo ng hamba ng pinto o magpapalit ng gulong ng bintana? Walang alam sa kalakaran at walang kasama ang babaeng to. Sakto para makapag-ipon ako ng pilak. Ay kontrata mo sa akin ng 300 manggagawa, mga karpintero, kontero, at panday. Pati na rin mga tagapinta, kukunin ko lahat. 10 araw lang ang tagal ng trabaho. Kailangan ninyong tapusin ang lahat sa loob ng 10 araw. Masyadong gipit sa oras. Sahod pa lang ng mga tauhan ay aabot na ng higit 4,000 pilak. Sige, heto ang salaping papel na nagkakahalaga ng 4,000 pilak. Kunin mo at bilangin. Dagdagan mo ng 50 barya ang arawang sahod ng bawat isa. Siguraduhin ninyong matatapos ito sa oras at maganda ang pagkakagawa. Kapag tinipid nyo sa materyales at niloko nyo ako, doble ang ibabayad ninyo sa akin. Saang pamilya kaya galing ang binibining ito? Hindi man lang siya nakipagtawaran. Kung gusto mong siguraduhin matatapos ito sa oras, hindi sapat ang bilang ng mga tao. Kailangan kong makipag-ugnayan sa ibang pagawaan. Kung ganoon ay kailangang doblehin at gawing 700 ang mga tao. Tinatayang aabutin ito ng 8,000 pilak. Walang problema, dadagdagan ko pa ng 4,000 pilak. Pero kailangan mong siguraduhin na matatapos ito sa tamang oras at maganda ang kalidad. Ikaw lang ang mananagot sa akin kapag pumalpak yan. Wala akong pakialam kung sino pa ang mga kasosyo mo. Walang problema, makakaasa po kayo, amo. Sinisiguro ko po sa inyo na magiging mabilis at maayos ang trabaho. Ayan, handa na ang mga papeles. Bukas na bukas din, dadalhin ko na ang mga trabahador sa kanluran ng bayan para magsimula. Paalala ng sistema, nakagastos ka na ng 53,000 pilak. Ang natitira ay 49,000 pilak. Teka, bakit hindi nagtutugma ang mga kwenta? Bakit may sobrang 2,000 pilak dito sa bag ko? May kasama pang sulat. Anak, para sa mga paghihirap mo, itong kurakot kong ama. Ipapahamak talaga ako ng mga pera niya balang araw. Tao G, sabihin mo sa kutsero na bumalik tayo agad. Pupunta tayo sa kampo ng mga bakwit sa kanluran. Kahapon lang puro putik at damo pa ang lugar na ito. Pero ngayon, ibang-iba na ang itsura. Ang bibilis kumilos ng mga taong ito.
Isang gabi lang, nakapagtayo na agad sila ng mga masisilungan. Ha ha ha, tignan nyo. Nandito na ang ating amo. Bilis, magbigay-pugay tayong lahat sa kanya. Maganda ang pagkakagawa ng kampong ito. Sino ang nag-utos sa inyo kung paano ito itatayo? Sumasagot po, mahal na amo. Ang punong Katie wala po ang nagturo sa amin kung ano ang gagawin. Aba, magaling din pala siyang mamuno at mag-organisa ah. Amo. Tignan niyo po, may nahanap akong isang napakabihirang kayamanan. Amo, nahanap ko po ito kaninang umaga sa masukal na bundok. Tignan niyo po ng mabuti. Ang balat ng prutas na ito ay may madilim na kulay, at medyo nakakurba ang mga gilid. Hindi ito isang ordinaryong ligaw na prutas lang. Ang amoy nito ay matamis at napakatapang, na may halong amoy ng sinaunang halamang gamot. Kakaiba ang mga prutas sa bundok na ito. Siguradong may itinatago itong malaking halaga. Amo, alam ko na kung bakit ninyo binili ang walang kwentang bundok na ito. May nakita talaga kayong malaking potensyal dito. Pinasadahan ko ang buong paligid kaninang umaga. At ang buong bundok ay tadtad ng mga tuyong puno ng langis. Nakatatanggal ng plema at pumipigil ng ubo ang gamot na ito. Inaayos ang daloy ng enerhiya at pinalalakas ang sikmura. Napakabihira nito sa katimugan. Noong nakaraang dinastiya, isa itong napakabihirang alay para sa palasyo. Muntik na itong maglaho sa kasaysayan dahil napabayan ang pinagmulan nito. Amo. Sabi sa libro, ang totoong pangalan ng halamang gamot na ito ay ang tawag dito ay Juhong. Isa itong napakabihira at mamahaling halamang gamot. Talagang napakatalino mo, amo. Pati ang mga nawawalang halamang gamot ay alam mo. Ito ang Wajo Juhong. Isang sagradong lunas para sa ubo at plema. Wow, kung ibebenta ito kada gramo, mas mahal pa ito sa ginto. Imposibleng malugi tayo rito. Nasaan ang panangakong paluding negosyo? Gusto ba talaga akong pahirapan ng langit? Wala ni isang nakakakilala sa Juhong sa buong dinastiyang Yong. Tingin ng lahat dito ay basura lang. Amo, tingnan mo. Ang buong bundok ay balot ng pambihirang halamang gamot na yan. Mayroong 10,000 ligaw na puno ng prutas dito. Ilang taon na itong tumutubo nang walang gumagalaw. Tama si Ye Xiaolio, napakatalas talaga ng paningin mo. Ang tigang na bundok na ito ay isang bundok ng ginto. Mabuhay ang ating amo. Butihin natin ang ating trabaho. Siguradong tatagal ng 100 taon ang negosyo natin. 100 taon. Sisiga na ang buhay natin sa ilalim ng magaling na amo. Ilang dekada na itong walang kwentang bundok. Paano naging ginto ang basurang ito ng bilhin ko? Kung hindi talaga pwede, patatigilan ko na lang ang proyektong ito. Sasabihin ko na lang na kailangan patagilan muna ang mga halamang gamot. Basta mapatagal ko lang ito ng 8 hanggang 10 taon. Tiyak na tapos ko na ang misyon kong maglustay ng yaman. Amo, ngayong nakahanap tayo ng bundok ng ginto. Ano na ang susunod nating hakbang? Amo, masamang balita. Biglang dumating ang napakaraming armadong opisyal mula sa koanihan ng pagsisiyasat. Paanong nakakilos agad ng ganito kabilis ang koanihan? Hindi kaya. Papunta na sila rito para mag-imbestiga. Nag-iimbestiga ang koanihan, lahat ng walang kinalaman, umatras. Ang sino mang lumabag ay pupugutan ng ulo. Tigil, palibutan niyo ang buong lupang ito. Nag-iipon kayo ng mga tao rito para gumawa ng gulo. Sino ba talaga ang namumuno sa lupang ito? Lupa ko to. Kumpleto ang mga papeles ng lupang ito. Nakarehistro ang lahat ng ito sa tanggapan. Walang kikilos. Sino mang magtangkang lumaban, agad napapatawan ng kamatayan dito mismo. Seniora, mag-ingat po kayo. Ang mga opisyal na ito, mukhang hindi maganda ang sadya nila. Sus Mariosep, nakakatakot naman ang pagdating nila. Sana walang mangyaring masama sa Seniora. Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob na kumupkup sa mga biktima ng sakuna sa labas ng bayan. Ang prinsipe, si Xiao Ju. Siya pa mismo ang nanguna para siyasatin ang kapirasong lupang ito para makapagpadala ng ganito karaming kawal. Wala pang 3 tao ang makakagawa niyan sa buong kaharian ng Yong. Bantayan niyong maigi ang lahat ng labasan. Ang anak ni Godabay. Sabi ko na nga ba, gagawa ka ng malaking eksena sa labas ng bayan. Maayos ang pagkakagawa ng mga kubaw nyo. At malalago rin ang mga puno ng prutas dito.
Ang yaman mo naman yata, Binibini. Gumastos ka pa talaga ng 30,000 pilak para lang bilhin ang abandonadong bundok na ito. Mura lang naman po ang bundok na ito. Gusto ko lang makahanap ng maluwag na lugar para patayuan ng pagawaan. Kumuha ka ng 1,500 tauhan. Libre na ang pagkain at tulugan, tapos 5 pilak pa ang sweldo kada buwan. Mukhang sobrang yaman nga talaga ng pamilya mo, Binibini. 是的很啊。 Nakakabilib. May halong banta ang mga salita niya. Nakatunog na ang palasyo tungkol sa pondo para sa mga nasalanta. Nandito na ang kinatatakutan ko. Masyado nyo naman po akong pinupuri, kamahalan. Sa pamilyar mong pagtawag na iyan. Kilala mo ba ako? Hindi po. Pero kapag pinalilibutan ng mga maharlikang opisyal, kung hindi siya ang hari, isa siyang prinsipe. Nakakatuwa ka. Kung ganoon, anong balak mong gawin sa lupang ito? Nagtatanong ang kamahalan. Seniora, mag-ingat po kayo sa isasagot nyo. Bilang tugon po, mahal na prinsipe, binili ko po ang lupang ito para magpagawa ng mga gamot. Paggawa ng gamot. Anong magandang halamang gamot ang makukuha sa masukal na bundok na ito? May tumutubong prutas po sa bundok na ito na tinatawag na mapait na suha. Binabaliwala ito ng karamihan. Pero nakasulat po sa mga sinaunang aklat na ang balat nito ay mabisang gamot para sa plema at ubo. Kaso nga lang, nabaon na ito sa limot. Ang pamimigay ng ayuda ay hindi pang matagalon. Kaya pinapitas ko sa kanila ang mga prutas para makatulong sa taong bayan. Makatulong sa taong bayan. Talagang may malasakit ka sa bayan, Binibini. Nakakahanga. Ang lindol na ito ay nakaapekto sa mahigit 1,000 tao at umaasa lang silang lahat sa pera mo. Nagkakamali po kayo, kamahalan. Walang lupain na hindi pag-aari ng hari. Ang lupang ito ay pag-aari ng palasyo, at ang mga biktima ay mga inosenteng nasasakupan din ng ating mahal na hari. Napunta lang po sa tamang lugar ang perang ginastos ko. Kapag ligtas ang taong bayan, mapayapa ang buong bayan. Maganda ang sinabi mo. Dahil may malasakit ka sa bayan, Binibini, aabangan ko ang mga mangyayari. Babalik ako sa susunod na buwan. Para makita kung totoo nga bang nakakagawa kayo ng gamot, at para malaman kung napunta nga ba talaga sa tamang lugar ang pera. Susuriin ko yan. Seniora. Mukhang galit po ang mga opisyal na dumating kanina. May problema po ba? Seniora, sabi ng prinsipe na napunta daw sa tamang lugar. Anong ibig sabihin nun? Ayos lang yan, huwag kayong mag-alala. Ipagpatuloy lang natin ang mga trabaho natin. Gusto yata ng hari na ang lahat ng nilinis kong pera ay ibalik ko ng buo, pati na ang tubo nito. Ang natitirang oras bago matapos ang misyon ay 2 araw at 10 oras na lang. Nakagastos na ako ng 51,000 tael at may 49,000 tael pa na kailangang gastusin. Kailangan ko ng magmadali. Suriin na natin ang progreso ng misyon nating magkapatid ngayon. Kuya, sumigla ka nga. Opisyal na nating sisimulan ang ating pagpupulong. May magandang balita ako sa iyo. Bumaba ang galit ng emperador sa pamilya Go. Ilang puntos ang ibinaba? 50 puntos ba o direktang bumaba ng 500 puntos? Mula negatibong 580, naging negatibong 575 puntos na lang. Ano ka mo? Ilan? Nagpuyat ka ng buong gabi sa kama ng emperador, tapos 5 puntos lang ang ibinaba. Kuya, umamin ka nga ng totoo. Baka naman kulang ka lang talaga sa karisma. Tingnan mo ha, nag-lecture ka tungkol sa mga proyekto ng irigasyon ng buong gabi para lang mabawasan ng 5 puntos. Ibig sabihin lang yan, may personal na galit sa akin ang sistemang ito. Kapag nadadagdagan ng galit, umaabot agad ng 2 o 300. Tapos kapag babawasan, parang nagpipiga lang ng toothpaste. Isang bahing lang ni Ama, katumbas na ng 100 gabi kong paglilingkod sa kama ng emperador. Sa ganitong usad para maging 0 ang galit niya. Kailangan kong mag-lecture ng 150 magdamag. Halos 4 na buwan na walang tulugan yon. Kakayanin ba naman ng katawan mo yan? Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Putik na yan, hindi ko na itutuloy ito ngayon. Mamamatay rin naman ako kahit anong mangyari. Pagkalipas ng 18 taon, ipapanganak akong isang matapang na lalaki ulit. Kuya, kapag hindi mo natapos ang misyon, wala ka ng kabilang buhay. Dito ka na lang mabubulok ng tuluyan. Lintik na kalangitan. Gusto mo ba talaga akong patayin sa hirap? Ding, binabati kita, host. Tumaas sa unang pagkakataon ng pabor ng emperador sa iyo. Ibinibigay na ang pabuyan ng sistema. Na-unlock ang isang pagkakataon para makakuha ng sikretong manual.
Sikretong manual. Sa wakas, gumawa rin ng matino ang walang hiyang sistemang ito. Kuya, bilisan mo, buksan mo na para makita natin. Baka isa yung pambihirang martial arts manual. Anong klaseng kalokohan ito? Ang paboritong sinta ng malupit na hari. Ang galing naman talaga ng gumawa ng mga basurang pagpipiliang ito. Dalawang pagpipilian ang magpapahamak sa akin at isa lang ang magliligtas. Kapag nagdalawang isip ako kahit isang segundo, nakakahiya naman sa pinag-aralan ko at sa pagiging tunay na lalaki ko. Masyadong detalyado ang proseso ng paggawa nito Daig pa nito ang halaga ng ginto. Espesyal na mapait na gamot. Yung binili mong kalbong bundok, may mga mamahaling halamang gamot pala. Hay, ang gusto ko lang naman bumili ng kalbong bundok para malugi. Sino bang mag-aakala na malalaman ng malas na scholar na yun na puro kayamanan pala ang nandun? Ngayon, pinupuntirya na ng emperador yung bundok. Wala tayong magagawa kundi mag-ani ng mga mamahaling halamang gamot. Hay! Ding dong! May bagong misyon na dumating. Binabati kita, host, na-unlock mo na ang talent showcase. Kailangan mong sumayaw sa silid tulugan ng emperador para gulatin siya. Parusa kapag nabigo, kakapunin. May bagong misyon na naman. Pinapasayaw ako ng sistema sa loob mismo ng silid tulugan ng emperador. Anong sayaw naman? Kuya, marunong ka bang sumayaw? Kahit nga sa Zumba sa plaza, hindi mo makuha yung steps Malabong mapanganga mo ang emperador sa galing. Pero siguradong gugulatin mo siya sa takot doon sa kwarto niya. Pasensya na, kuya. Sobrang ganda ng eksena, hindi ko kayang panoorin. Kuya, yung premyong 5 puntos para sa favorability isang magandang shortcut. Kailangan nating makuha yan. Sumasayaw ng mahinhin sa loob ng kwarto ng emperador. Sobrang ganda ng eksena, nakakasakit sa mata. Hindi mo naman kailangang sumayaw ng maganda Kailangan mo lang siyang gulatin sa paraang hindi niya inaasahan. Ang ibig mong sabihin. Sumayaw na lang ng kahit anong modernong sayaw para linlangin siya. Halimbawa, yung sikat na seaweed dance sa panahon natin ngayon. Siguradong narinig mo na yon. Anong seaweed? Papasayawin mo ako ng seaweed dance sa kwarto ng emperador. Oo. Parang isang seaweed, sumasabay sa alon. Seaweed, nag-eastway. Iwa-wave ko ba yung mga braso ko? Pakiramdam ko, tuluyan na talagang nawala ang dignidad ko. Tama, I maintain mo lang yan. Ikaw na ang pinakamagaling sumayaw ng robot dance sa buong dinastiyang Yong. Unahin muna natin yung mahalagang trabaho. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon para isulat ng malinaw ang proseso ng paggawa ng tsaang tangerine red robe. Hay, salamat. Tapos ko rin isulat. Bukas ng umaga, ibibigay ko to kay Mingyu para maasikaso na niya. Bumili ng 50 tansong kawa, 30 maayos na pugon ng uling, at isang buong pangkat ng mga tagapamahala. Binibini, ano ba tong mga nakasulat dito? Sa kahoy pa lang, gintungnan mo na agad ang kailangan. Iyan ang mga materyales na kailangan natin sa produksyon. 2 tail ng pilak ang halaga ng bawat isang kahon. 17, ikaw ang bahala sa pagbili ng kahoy at pag-upa ng ulingan. Xiao Liu, ikaw naman ang bibili ng mga pambalot at mga kahon. Walang problema, tagapamahala. Amo. Pupunta na po ako ngayon para ipasadi ang pinakamamahaling kahon. Hehe. Magtatayo lang naman ng hamak na pagawaan. Gagamit pa talaga ng gintongnan mo para sa mga haligit biga. Amo, gintongnan mo talaga ang gagamitin sa lahat ng haligi ng pagawaan. Hindi ba't masyado naman po atang magarbo yan? Pwede naman po nating gamitin ang ordinaryong kahoy ng pino. Kung papalitan ng pino, makakatipid tayo ng 70%. Shibuji. Narinig mo na ba kung ano ang tinatawag na imahe ng tatak? Ang ginagawa natin ay isang nawawalang alay para sa mga maharlika. Kaya dapat pinakamataas na kalidad ng kahoy ang gamitin natin. Kung hindi gintongnan mo ang gagamitin, paano natin lilitawin ang maharlikang halaga ng Juhong Shenke-san? Imahe ng tatak. Ganoon po pala. Talagang napakalawak ng pananaw ng ating amo. Huwag kayong manghinayang sa pera. Sundin ninyo ang listahan sa pagbili ng mga materyales. Siguruhin ninyong makukumpleto ang lahat sa loob ng 3 araw. Masusunod po. Hindi ko po bibigwin ang inyong tiwala, amo, kapag nabili na nilang lahat ng iyon. Mabayaran lang ang mga kahoy at ulingan. Simot na ang huling 50,000 tail ko.
Amo, masamang balita. May malaking problema po tayong kinakaharap. May dumating na naman pong grupo ng mga tao sa labas. Huwag kang mataranta. Huminga ka muna ng malalim bago mo ipaliwanag ng maayos. Mahigit 1,000 mga lumikas mula sa Jiangzhou. Nabalitaan daw po nila sa mga kababayan nila kaya nagsidatingan silang lahat dito. Ang bilis namang kumalat ng balita. Mas mabilis pa kumalat kaysa sa mga short video. 1,500 katao ang limitasyon natin. Kapag dumagdag pa tayo, tiyak na magkakaproblema. Sana'y manatiling nakatago sa dilim ang mga nagmamanman. Kapag nagkagulo ang mga lumikas, siguradong katapusan na ng pamilya natin. Xiao Liu, sabihin mo sa mga bagong dating na puno na ang slot sa pagawaan sa kanlurang lungsod. Amo, paano naman ang mga lumikas na galing pa sa malayo? Anong gagawin natin sa kanila? May iba akong plano para sa kanila. Tao G, bilasan mong sumagot. Kailangan kong hanapin si Kuya. Parang damong dagat, sumasabay sa alon alternasyon. Damong dagat, para mabuhay. Biruin mo, isang propesor sa universidad, bumagsak sa ganito, para lang mabuhay. Isang damong dagat. Bakit ba ang hirap sabayan ng sayaw na to? Mamamatay ako ng maaga rito eh. Kuya, ang galaw mong sumayaw. Kakaiba talaga. Nakakabilib. Hayaan mo na nga, saka na natin pag-usapan yan. May mas apurahan. Tayong problema, kuya. Sa labas ng kanlurang lungsod, may dumating na namang mahigit 1,000 lumikas mula sa Jiangzhou. Sa dami nilang dumagsa rito sa kabisera, siguradong magkakagulo. Hindi pwedeng magtambak silang lahat dito. Kailangan nating gumawa ng paraan para mapabalik sila. Lubog sa baha ang 3 bayan sa Jiangzhou. Anong gagawin ng mga tao pag bumalik sila doon? Kaya nga kailangan ko ng plano mo. Ikaw na henyong propesor ka eh. Modernong agrikultura. Sa lupain na maraming anyong tubig. Bukod sa pagtatanim, ano pa bang pwedeng gawin? Mag-alaga ng bibe. Ang mga mababaw na putikan pagkatapos ng baha ay pinaka-perpekto para mag-alaga ng mga ibong tubig. Mayaman sa damong tubig ang mga bayang iyon. Nagkalat din ng isda at hipon na siyang natural na pakain. Kaya kapag lumusong ang mga bibe, kusang mabubusog ang mga yan. Sobrang babari ng gasto sa pag-aalaga. Isang barya lang ang bawat sisiw ng bibe. At ang mga babalik na lumikas, sila na ang magiging trabahador natin. Kaya kung mag-inspection man si Haring Chi, ang itlog, balahibo, at karne ng bibe ay puro mga pangunahing produkto na kailangan ng tao. Balahibo ng pato. Wala pang paraan para i-proseso ang balahibo ng pato sa panahong ito. Pwede ko silang turuan. Mga damit pang ginaw na puno ng balahibo ng pato. Siguradong napakalaking negosyo nito. Kung sisimulan natin to, siguradong yayaman ng husto ang pamilya Go. Bilasan mo, mag-meditate ka na. Kuya, gumising ka nga sa katotohanan. Nandito tayo para gumastos ng pera. Oo, tama. Kalimutan muna natin ang pagkita ng pera. Ang pinakamahalaga ay iligtas ang buhay natin. Ang pinaka-importante ay mailikas pabalik sa Jiangzhou ang mga biktima para may magawa silang trabaho. Ang mga susunod na produkto ay gagawin nating bagong proyekto. Tamang-tama para makapag-invest ulit si Ama. Ako na mismo ang pupunta sa Jiangzhou para mag-imbestiga. Isang biyahe lang, ayos na ang pagpili ng pwesto at disenyo. Sasamahan na kita. Nag-iisa ka lang at babae ka pa. Masyadong mapanganib ang lumabas. Hindi naman malayo ang biyahe pa Jiangzhou. Pero hindi ba may duty ka sa palasyo ngayong gabi? Day off ko ngayon. Sa makalawa pa naman ako pinatawag ng kamahalan. Gumamit din ng 10 pirasong gintong kahoy na nanmo para sa bubong. Sa kabuuan ay 5,000 pirasong pilak. 50 pirasong pasadyang tansong lutuan. 3,000 pirasong pilak. 4,000 pilak para sa gawaan ng uling. 3,000 pilak para sa mga inukit at gininto ang kahon. Aba, gumamit talaga siya ng gintong kahoy na nanmo para lang magtayo ng pagawaan ng gamot. Siguro nga seryoso talaga siya sa pagtatayo ng pagawaan. O baka ginagamit lang niya itong palusot para mag-money laundering. Pero, kuya, 2,000 biktima ang ginawa niyang tauhan. Hindi yun pwedeng pekain. Matagal nang nagbigay ng pondo ang palasyo. Bakit hindi pa rin binubuksan ng opisyal ang imbakan ng pagkain? Nakalimutan mo na ba ang mga kalokohang ginawa ng walang kwenta nating tatay? Hindi pa nga dumarating ang pera. Patay tayo dyan. Talagang napahamak na ang pamilya Go natin ngayon.
Kuya, tingnan mo yung sira-sirang kainan sa kanto. Puntahan natin para mag-imbestiga. Kuya, mukhang taga rito 看 ka. 你是本地人吧？ Anong pinagkakakitaan mo araw-araw? Simple lang ang hanap buhay ko. Kadalasan, nag-home service ako para sa mga customer na gusto ng pato. Ang pamantayan ba para sa mga espesyal na serbisyo sa dinastiyang Daeong? Ay ganito na ba kababa? Nasira na ba ng baha ang utak ng taong to? Pasensya na, kuya, hindi ko sinasadyang makabastos. Ilang taon mo na bang ginagawa ang trabahong to? 20 taon na, ganito rin ang trabaho ng tatay ko. Namana ko pa ang galing na to sa mga ninuno namin. Namamana ba talaga ang ganyang bagay? Marami ka bang tinatanggap na customer araw-araw? Marami, aba, sobrang dami. Sa isang araw, hindi bababa sa 100 ang pinagsisilbihan ko. Kailangan nilang mag-schedule ng maaga. Pila-pila silang naghihintay na pumunta ako sa kanila para magserbisyo. 100 sa isang araw. Kahit yari pa sa bakal ang bato mo, bibigay yan. Ang tindi naman. Ang lupit talaga ng katawan mo, kuya. Pero ngayong bamaha. Siguradong hamina ang negosyo, di ba? Sinabi mo pa. Wala ng tao sa syudad, sino pa ba ang gaganahang umorder sa akin? Kalahating buwan na akong walang buwan na mano. Sa sobrang tagal kong tenga, sumasakit na ang mga buto ko. Naiintindihan kita, mahirap talaga. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Mayroon din bang tumal at lakas ng kita sa ganyang trabaho? Dati, sa sobrang dami ng customer ko, hindi na magkamayaw ang pila. Kayod ako mula umaga hanggang gabi. Ha 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 ha. Pagkatapos kong asikasuhin ang isa, isusunod ko agad ang iba. At lahat ng customer ko, sobrang nasasarapan. Putik na yan. Kayod mula umaga hanggang gabi. Huwag. Huwag kang lalapit sa akin. Ganito ba talaga ka-wild ang mga tao dito sa dinastiyang Daeong? Kuya, ano ba yung mga kalaswan na tumatakbo sa isip mo? Idilat mo nga yung mga mata mo at tignan mo ng mabuti. Isa siyang kusiniro na nagluluto ng inihaw na pato. Ay, kusiniro ka pala. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Pasensya na, pasensya na. Master Chen, total wala ka namang ginagawa. Bakit hindi ka sumali sa akin sa isang malaking negosyo? Malaking negosyo, paggawa lang ng inihaw na pato ang alam ko. Anong malaking negosyo naman ang maipapagawa mo sa akin? Magpapatayo ako ng pinakamalaking patuhan dito sa Jiangzhou at pagawaan ng inihaw na pato. Ikaw ang magiging punong tagapagluto, basta't may pakain at may sweldo. Itong buhay ko, si Chen Sandaw, ay iniaalay ko na sa inyo. Kuya, ang unang hakbang ng negosyo natin dito sa Jiangzhou ay maituturing na nating tagumpay. Saan naman tayo susunod na pupunta? Didiretso tayo para humanap ng pwesto at bumili ng mga itik. Kuya, pakiusap, huwag kang magkakamali ng intindi. Ako ang tanga kaya mali ang pagkakaintindi ko. Binibini, gusto mong kumain. Wala nang ulam dito sa muntikong tindahan. Binahan na rin ng tubig ang aming kalan. Napakagaling mo sa paggawa ng inihaw na pato. Pero may alam ka ba sa pag-aalaga nito? Lumaki ako na nagpapakapagod sa mga kulungan ng pato. Pagpapapisa at pag-aalaga, alam ko ang lahat ng pasikot-sikot dyan. Ang parang iyan ay maaksaya sa oras, nakakapagod, at kaunti lang ang kita. Kung sino man ang mag-alaga, siguradong lugi. Aba, mas maganda kung malulugi. Bibilhin ko na ang tindahang ito. Kasama ka at ang tindahan, bibigyan kita ng 500 tail. Binibini, huwag mo naman akong pagkatuwaan. Kahit 50 tail nga, walang gustong bumili ng tindahang ito eh. Hindi ako nagbibiro. Mula ngayon, ikaw na ang punong tagapamahala ng ating negosyo sa pato. Iwala nang makain ng mga ordinaryong tao. Sino pa ba ang may ganang mag-alaga ng mga pato? Ang nalalabing oras para sa misyon ay 10 oras na lamang. Pakiusap, host, ubusin mo na agad ang natitirang pera. Wala na tayong masyadong oras. Kailangan ko nang maubos ang mga natitirang pera. Mga kababayan, halina kayo rito. Ang may-ari ng Fujitang ay mamimigay ng pera sa lahat. Mga kababayan, nilalayo ng Fujitang na palagwin ng husto ang industriya ng pato dito sa Jiangzhou. Makinig kayong mabuti. Gusto ng ating may-ari na tulungan tayong lahat na mag-alaga ng pato. Kapag pumirma kayo para mag-alaga, agad-agad kayong makakatanggap ng isang tail na pilak bilang pautang. Parang pinahiram lang namin kayo ng pera ng libre pambili ng pagkain at tela. Gastusin nyo kahit saan nyo gusto. Isang tail ng pilak.
Libre, saan ka naman makakakita ng ganito kagandang biyaya? Ipapamigay ng libre ang mga bibe. Kapag lumaki na ang mga yan, bibilhin namin lahat sa pinakamataas na presyo. Kapag nabente nyo na ang mga bibe, sa kanyo na dahan daw ang bayaran ng isang tail na pilak na yun. Namimigay na nga ng libreng bibe, namimigay pa ng pera. Para talagang hulog ng langit ang mabait nating amo. Huwag kayong magkagulo, dahan-dahan lang. Ako, kukuha ako ng 20. Sa wakas, kinawaan din tayo ng may kapal. Diyos ko, mag-aalaga ng bibe ang napakaraming tao. Uubra kaya ito? Basta't may pamigay lang ang perang ito, matitigil na ang orasan ng misyon ko. Ngayong tagumpay na ang unang hakbang. Kailangan na nating itayo agad ang pabrika. Solusyonan muna natin ang problema para makaligtas tayo. Ikaw na ang bahala sa susunod, Propesor. Pumila kayo ng maayos, huwag kayong magtulakan. Sino mang gumawa ng gulo, tatanggalan ko ng karapatang umutang. Maraming salamat sa napakalaking tulong nyo, Senyor. Sa wakas, ligtas na rin tayo. Binabati kita, host, tagumpay mong natapos ang misyong magwaldas ng pera. Pansamantalang nawala ang panganib sa buhay mo. Hi! Ligtas na rin. Ngayon, titingnan natin kung magkano ang kikitain sa mga jacket mong gawa sa balahibo ng bibe. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Sinisiguro kung walang masasabing masama ang mahal na hari at si Prinsipe Chi. Sino ba talaga ang among ito? Grabe ang kakayahan niya, abot langit ang impluensya. Dahil naglingkod na ako sa inyo, sisiguruhin ng abang lingkod na ito na hindi kayo malulugi. Kailangan nating magtagumpay. Ipadala ang lihim na sulat na ito pabalik sa kabisera. Kailangang maibigay ito ng personal sa mahal na Prinsipe Chi. Sige na. Ang sitwasyon dito sa Jiangzhou ay malalaman din agad ng ating Panginoon. Bukas ay kailangan ko pang pumasok sa palasyo, kaya kailangan nating maglakbay pabalik sa kabisera ngayong gabi. Namimigay ng pera sa Jiangzhou sina Huang Zulong at ang magkapatid na Go. Hihintayin lang nilang makapagsimula sa pag-aalaga ng itik ang mga nasalanta. Ang pamimigay ng pera sa mga nasalanta para mag-alaga ng itik, isa talaga itong napakadelikadong sugal kung saan nakataya ang lahat. Nasa maayos na kalagayan na ang mga nasalanta. Kaya sa ngayon, wala na tayong mahanap na dahilan para galawin ang pamilya Go. Iparating ang utos na ito. Magpadala ng mga tauhan para bantayang maigi ang Jiangzhou. Iulat agad kapag may anumang kainahinalang kilos. Kung hindi sila makakapagbigay ng kita sa susunod na buwan, ipapapugot ko pa rin ang mga ulo ng buong pamilya nila. Maghapon akong nagpaparot par ito. Pakiramdam ko bibigay na ang mahinang katawan ko sa sobrang pagod. Na-unlock na ang gantimpala. Gusto mo bang gamitin ang pagkakataong makita ang mga mangungunang balita sa hinaharap? Patanjin nga. Tignan natin kung ano ba talaga ang nakasulat sa mga balitang ito sa hinaharap. Anong gantimpala? Patanjin din ako kung anong ibinigay ng sistema. Tapos na ang pag-load. Ang ayos ng pahina na ito ay parang sa mga modernong dyaryo natin ngayon. May sumiklab na nakakahawang sakit sa kabisera. Napakaraming nasawi. Parang naging impyerno ang lupa. Nakakahawang sakit sa baga. Dahil masyado pang makaluma ang gamutan sa panahong ito, siguradong ikamamatay ito ng marami. Mataas ang lagnat ng mga pasyente at hindi bumababa. May matinding pag-ubo at hirap sa paghinga. Maaari silang mamatay sa loob lamang ng 3 araw mula nang magkasakit. Isinara ang mga tarangkahan ng lungsod. Tumigil ang buong kalakalan at pamilihan. Nagkagulo ang mga mamamayan. At hindi na magawang ibaon ang mga bangkay. Hindi lang ito isang simpleng sipon at lagnat. Isa itong napakatinding uri ng nakakahawang trangkaso. Sa ganitong panahon kung saan wala man lang kahit anong proteksyon, hindi ko lubos maisip kung gaano karami ang mamamatay. Siguradong isang malaking delubyo kapag kumalat ito. Tignan natin kung paano ito aaksyonan ng palasyo. Ang nasa ibabang bahagi ng balita ay ang paghahanap sa mga may pananagutan. Tignan natin kung sino ang may kasalanan sa trahedyang ito.
Dahil sa kasakiman, may mga nagtago ng napakaraming supply ng mga halamang gamot, kaya nagkamatay sa kalsada ang mga inosenteng tao. Kaya naman galit na galit ang kamahalan. Iniutos na ang malalimang investigasyon. Pupugutan ng ulo ang buong pamilya Go pagkatapos ng taglagas. Putik, nakagawa na naman ng malaking gulo ang kurakot nating ama. Katapusan na ng buong pamilya natin. Kakaresolba lang natin sa krisis sa kalamidad. Tapos ngayon, may pagnanakaw na naman ng pondo para sa gamot, parusang kamatayan para sa buong pamilya. Ngayon, wala na talaga tayong kawala. Huwag kayong mataranta. Dahil nalaman na natin ng maaga, kailangan nating gumawa ng paraan para makalusot. Sunod-sunod ang mga banta sa buhay natin, walang patid. Talagang ayaw nila tayong buhayin Bumalik tayo sa kabisera at imbestigahan ng maigi. Saan ba talaga itinago ni ama ang pondo para sa mga gamot? Ano ba talaga ang naging mitya para hatulan tayo ng kamatayan? Pagsiklab ng isang epidemya, bigla ang pagdami ng mga namamatay at nagkakasakit, ituturing itong parusa mula sa langit. Sinasadya ng emperador na isisi ang sakunang ito sa pamilya Go. Kuya, kailangan nating maghanda ng maaga laban sa epidemya para makaligtas tayo. Paano ba natin yan haharapin? Wala namang emergency cough syrup dito sa sinaunang panahon. Juhong granules. Mayroon tayong mga sangkap para gumawa niyan ngayon. Kailangan na nating mag-imbak ng mga halamang gamot ng maaga. Kailangan din nating gumawa ng mga face mask. Para makagawa niyan, kailangan natin ng napakaraming makapal na gasa. Ang teknolohiya ng paghahabi sa panahong ito ay hindi sapat para mabilis na makagawa ng telang bulak. Kuya, marunong ka bang gumawa ng modernong spinning wheel at makina sa paghahabi? Spinning wheel at assembly line. Pag-aaralan at ididisenyo ko yan ng maigi sa susunod na 2 araw. Lalagyan din natin ng patong ng mga halamang gamot pangontra sa sakit. Ang pinakamahalaga ay makagawa tayo ng maramihan. Binibini, unang senyorito, salamat sa Diyos at nakauwi kayo ng ligtas sa mansyon. Magpahinga muna tayo ng maayos ngayong gabi. Bukas na bukas, uumpisahan na nating gumawa ng makina at mag-imbak ng mga gamot. Yuya, Lear, nabalitaan kong pumunta kayo sa Jiangzhou para magnegosyo at kumita Pamilyar masyado ang meeting yan Siguradong walang magandang mangyayari. Napagod ba kayo sa biyahe? Nagpatabi si ama ng Almond cake sa kusina para sa inyo. Itay. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy. Sabihin nyo na po ng diretso. Napakatalino talaga ng anak ko. Nakakuha si Itay ng limpak-limpak na salapi ngayon. Mga pinakamamahal kong anak. Kunin nyo ito at gastusin kahit saan nyo gusto. Pero itatago muna to ni Itay. Umamin po kayo ng totoo. Magkano ba talaga ang kinurakot nyo sa perang ito? May mga butas sa pagtutuos ng mga tanga sa gobyerno. Kaunting kalikot lang ng Itay. Tahimik akong nakapagbulsa ng 100,000 tael ngayon. Pondo para sa pagkontrol ng baha. Ang espesyal na pondo para sa pagkontrol ng baha sa Jiangzhou. Ang kurakot na amang ito. Ikapapahamak ko talaga 100,000 tael para sa pagkontrol ng baha. Kinurakot lahat ng sarili kong ama. Itay. Ang sabi niyo po kanina. Ang perang ito ay espesyal na pondo para sa pagkontrol ng baha sa Jiangzhou. Oo, eksaktong 100,000 tael. Mas magaling ako sa inyo, di ba? Ha ha ha. Ang plano kong pagwaldas ay walang sinabi sa bilis ng pangungurakot ng amang ito. Siguradong sisingilin tayo ng emperador balang araw dahil sa madugong perang ito. Ting, na-detect na nadagdagan ng malaking halaga ng maruming pera ang pamilya ng host. Misyon na may limitadong oras. Waldasin ng 100,000 maruming pera sa legal at makatuwirang paraan sa loob ng 1 buwan. Patuloy na ubusin ang lihim na yaman ng iyong ama. Parusa sa pagkabigo, pugot ulo. Ha ha ha, akala ko mabilis na akong gumastos. Hindi ko inaasahang ang Itay pala ang tunay na hari pagdating dyan. Kuya, huwag ka nang tumunganga riyan. Kailangan na nating simulan ng pag-insayo ng sayaw ng damong dagat. Hay, hindi ko na yata kaya ang ganitong buhay. Kailangan ko na lang lakasan ang loob ko. Habang namamangha pa ang emperador, kailangan nating kunin agad ang trabaho sa pagkontrol ng baha sa Jiangzhou. Gagawa ako ng paraan para makuha ang natitirang maruming pera sa kamay ni Itay. At ilalabas ko iyon lahat. Basta't makuha lang natin ang trabaho. Sabay tayong pupunta sa Jiangzhou para kontrolin ang baha. At maghahanda na rin tayo para harapin ang epidemya. Panibagong investment na naman para maglustay ng pera.
Viewer, bakit ba tayo nagmamadaling umalis? Saan ba talaga tayo pupunta? Ama, may ipapakita po akong magandang negosyo sa inyo. Isang negosyong bundok ng ginto na siguradong kikita tayo. Anong bundok ng ginto? Huwag mong sabihing balak mo na naman akong utakon para may sakwat ang mga pilak ko. Ang mga pilak na nakatambak lang sa bodega ay walang silbi. Hindi naman po yan mangganganak ng pusa. Kung gagamitin nyo ang pera para gumawa ng mas maraming pera, iyon po ang tinatawag na totoong yaman. Ang tono at pananalitang iyan, parehong-pareho nung huling beses mo akong inutakan, HMPH. Anak, baka naman pinag-iinteresan mo na naman ang kaba ng yaman ng ama mo. Pwes, kahit anong sabihin mo ngayon, hindi na ako magpapabola sa'yo. Para lang ibigay sa'yo ang mga pilak ko. Ama, ano ba yung mga sinasabi nyo? Mukha ba akong taong pera lang ang habol? Ama ko, sa paglipas ng mga taon, nagpakahirap kayo mula umaga hanggang gabi para sa pamilya natin. Nagpapagod kayo para sa bayan at sa mga mamamayan. Pumuputi na nga ang buhok nyo sa sobrang pag-aalala. Awang-awa po ako sa inyo. Itong matanda kong katawan, araw-araw na nakikipagtagisan ng isip sa kamahalan. Nakakapagod nga. Pag-uwi, kailangan ko pang isipin kung paano aayusin ang mga kwenta. Minsan pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Ngayong malalaki na po kaming magkakapatid. Panahon na para kami naman ang tumulong sa pamilya. Magpahinga na po kayo, Ama. Hayaan nyo nang ako ang kumita ng malaki para sa pagtanda nyo. Kahit na naging medyo gawaman ng ama mo sa buong buhay niya, sapat na sa akin na marinig iyan mula sa'yo. Mabuti talaga ang anak ko, hindi sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Kahit anong gusto mong gawin, buong-buo kitang susuportahan. Lakasan mo ang loob mo at gawin mo. Ang kaba ng yaman ng ama mo ang palagi mong magiging sandalan. Itong kalbong bundok na ito ba ang sinasabi mong negosyo na magpapayaman sa atin? Ni wala man lang bubong ang mga kubol na yan. Mukhang sira-sira at walang kwenta. Ito ba ang bundok ng ginto na binili mo ng 30,000 pilak? Puros ligaw na puno lang ang nandito ah. Ayos lang naman po. Aba, ang daming puno. Hindi na masama ang pagiging land iyan ng masukal na bundok na to. Tay, hindi pwedeng nakatayo lang kayo dyan sa ibaba. Kailangan nyo pong lapitan para maramdaman nyo ang grasya ng negosyo. Sa basurang lugar na to, bukod sa amoy ng lupa, wala naman akong nakikitang kahit anong pagkakakitaan dito. Magandang araw po, Senyor. Mabuhay po kayo sa inyong pagod. Dahan-dahan lang po sa paglakad. Mag-ingat po kayo sa inyong dinadaanan. Ang tawagin kang Senyor ng ganitong car aming tao. Ang sarap din pala sa pandinig. Masunurin sa patakaran ng mga manggagawang ito, at kitang-kita ang sigla nila sa paggawa. Senyor, sa wakas po ay nandito na kayo. Yari na po ang pagtatayo ng mga pahingahan ng mga manggagawa. Nakangintong kasuotan at may sinturong yari sa mamahaling bato. Siguradong napakataas ng katayuan ng lalaking ito. Ako po si Shiji daw, ang punong tagapamahala ng bulwagang Puji. Nagbibigay-pugay po sa inyo, dakilang senyor. Siya nga pala ang aking ama. Maaari mo bang ulitin ang ulat mo sa akin kahapon? Masusunod po. Ako po, ang inyong abang tagapaglingkod, ay magbibigay sa inyo ng buong detalye tungkol sa takbo ng ating proyekto, dakilang senyor. Hanggang sa araw na ito, nakapagtala na po tayo ng kabuoang 2,303 mga manggagawa. Kabilang na rito ang 47 mga karpintero, at 31 mga kontero. Mula sa 2,300 mga tauhan, nakapagpatag na po tayo ng 60 ektarya ng lupain, at nakapagtayo na rin tayo ng 70 mga pahingahan, para naman po sa mga ligaw na puno ng mapait na suha sa kabundukan. Maingat po naming binilang ang lahat at aabot ito sa mahigit 43,000 puno. Mahigit 40,000 puno. Hindi ko man lang alam kung ano ang mga yan, pero mukhang nakakamangha namang pakinggan. HMM. Napakarami nga talaga ng mga puno rito. Pero, kikita ba talaga tayo sa mga yan? Huwag po kayong mag-alala, dakilang senyor. Ang namumungang prutas sa mga punong ito ay isang pambihirang kayamanan. Tingnan niyo po. Ito po ang pinatuyong balat ng mapait na suha. Base po sa aming pagsasaliksik sa mga sinaunang aklat. Napatunayan namin na ang bagay na ito ay ang matagal nang nawawalang mamahaling halamang gamot na juhong. Tuyot na balat ng prutas. Mukha lang naman itong mga lumang balat ng dalandan na nasa aking silid-aralan ah. Sa bagay, mabango naman ang amoy niya. May taglay itong matapang na amoy ng halamang gamot. Sigurado ka ba na itong kapirasong balat ng puno na ito ay talagang malaki ang halaga? Ama, ito ang ginseng ng katimugan na mas mahal pa sa ginto.
Siguradong limpak-limpak ang kikitain natin dito, ang juhong. Isang napakabisang gamot na pangalis ng plema at ubo. Ang bawat isang tail nito ay katumbas ng 10 tail ng pilak. Ang taunang ani ng tuyong juhong ay higit sa 60,000 kilo. Lahat ng ito ay katumbas ng totoong ginto at pilak. Kung kukwentahin sa presyong ito, kikita ang bundok na ito ng 900,000 tail taon-taon. Tingnan mo, magkano kaya ang kikitain ng punong ito? Ang mga bungang ito ay nagkakahalaga ng 960,000 tail. Tama, eksaktong 960,000 tail. Kung paiimbakin pa ito ng 3 taon, double pa ang presyo nito. Zui, gumastos ka lang ng 30,000 tail para mabili ang bundok na ito. Teka, mali. Hindi lang ang iisang bundok na ito, kundi ang buong kabundukang ito. Itong anak ko, hindi lang basta nagnenegosyo, para na rin siyang nakahukay ng minahan ng ginto. Kumpara sa kikitain natin sa mga halamang gamot, wala lang kwenta ang buwan ng sahod ng mga tauhan natin. Ama, sumunod po kayo sa akin. Ipapakita ko po sa inyo ang plano para sa itatayong pagawaan. Dito sa banda rito ang unang pagawaan ng gamot, at doon naman sa kabila ang lugar biliran para sa buong taon. Teka, sandali. Nakasulat dito sa plano, nagagamit ng purong kahoy na Golden TV para sa mga haligi ng pagawaan. Ang dami ng kahoy na kailangan para sa 10 pagawaan. Ang gastos pa lang sa materyales na ito ay aabuti na ng 10,000 tail. Isa akong mabuting ama, hindi ko dapat sirain ang determinasyon ng anak ko. Pero kahoy na Golden TV bilang mga haligi, napakagarbo naman yata masyado ng mga materyales na ito. Ama, tinatawag po itong dagdag halaga dahil sa tatak ng produkto natin. Maupo muna kayo't pakinggan nyo akong mabuti. Ang mga produktong nanggaling lang sa isang kabong pawid, may kukumpara ba sa gawang nanggaling sa pagawaang yari sa gintong kahoy ng Phoebe? Kapag nakita nilang marangya at dekalidad tayo, mas mapapanatag sila. At natural, mas malaki rin ang ilalabas nilang pilak. Sino ba namang mag-aakala? Grabe, napakagaling pala talaga sa negosyo ng anak ko. Balang araw, masusolo na natin ang buong merkado. Tapos, gagawa tayo ng ingay para mas sumikat pa ang mga produkto natin. Ama, may malaki po tayong problema ngayon. Kulang na po ang pera natin. 30,000 para sa pagbili ng lupa, 15,000 para sa paunang bayad sa mga trabahador, 10,000 naman para sa mga kagamitan. Kapag pinagsama-sama po ang lahat, ang 100,000 pilak na binigay niyo po ay paubos na. Kahit paano kwentahin, siguradong kikita tayo rito. Talagang limpak-limpak na tubo ang kapalit nito. Kailangan nating maglabas ng 100,000 para rito. At ang babalik sa atin ay 1,000,000 pilak. Pero ito na ang buong pinag-ipunan ko. Ang buhay ko. Paano kung malugi at mawala ang lahat? Maasahan naman si Yuer mula pa noong bata siya. Sabi niya siya raw ang mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Kailangan kong magtiwala sa kanya. Yuer, magpakatotoo ka sa ama. Gaano ka kasigurado sa negosyong ito? 100%, ama. Hindi po tayo malulugi sa proyektong ito. Siguradong malaking-malaki ang kikitain natin. Tara, umuwi na tayo. Uuwi tayo at kukunin ng ama ang pera para sa'yo. Kunin mo ang 100,000 pilak na yan at gamitin mo kung paano mo gusto. Aray ko po, ang pinaghirapan kong pera. Pero para sa pangarap ng anak ko, kailangan kong isugal ang lahat. Anak, sa laki ng negosyong binubuo mo, hindi uubra kung wala kang magaling na tagahawak ng pera. May mga maasahang tauhan ng ama. Magpapadala ako ng ilan para tulungan ka sa pagkwenta ng pera mo. Ibig kong sabihin, sa pananalapi, kailangan ko nga po talaga ng mga maasahang tagapamahala. Salamat po, ama. Aasahan ko po ang pagpapadala nyo ng mga tauhan para tumulong sa akin. MHM. Kapag pumasok na ang 100,000 pilak na ito, tuloy-tuloy na ang misyon ko sa pagwaldas ng pera. Luko-luko talaga itong amo natin. Kailangan kong ipatayo ng maayos ang pabrikang ito. Basta't maparami lang natin ang paggawa ng gamot na zinkesan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay gamot na magliligtas ng maraming buhay. Ang mga naipon ni ama sa halos buong buhay niya. Nakaasa ang lahat sa gintong pagkakataong ito. Anak, huwag po kayong mag-alala, ama. Sisiguraduhin ko pong sulit na sulit ang bawat sentimo ng perang ito. Nakuha ko na ang 100,000 pilak. Umpisa na ng plano kong magrebelde at magwaldas ng pera. Kahit gaano pa kalaki ang hadlang na harapin ko, akong si Gumingyo ang mismong tatapak at dudurog dito. Papuntahin nyo rito ang Hanlan na naka-duty ngayong gabi, bilis. Masusunod po, mahal na hari, tatawagin ko na po si Ministro Go para humarap sa inyo. Napakatapang talaga ng Ministro Go na ito. Sana naman huwag na siyang gumawa ng gulo ngayong gabi.
Sasayaw siya sa harap ng isang malupit na hari. Buhay niya ang nakataya rito. Mag-aalay ako ng isang sayaw para sa mahal na hari. Kailangang mapanganga ko silang lahat. Kapag litong-lito at gulat na gulat ang isang tao, diyan sila pinakamadaling mapapayag sa mga bagay-bagay. Aanhin ko ba ang hiya? Ang mahalaga ay mailigtas ko ang buhay ko. Ministro Go, hinihintay na po kayo ng mahal na hari sa loob. Pasok na po kayo. Maraming salamat sa pagtawag mo sa akin, Eunuch Leo. Papasok na ako upang humarap sa kanya. Ako po, ang inyong abang lingkod na si Guzili, ay nagbibigay pugay. Mahal na hari, naway pagpalain kayo ng mahabang buhay at kapayapaan. Anong lihim na kaalaman ang inihanda mo ngayong gabi? Ito ba ang karugtong ng huli nating pinag-usapan? Mahal na hari. Wala po akong ibabahaging lihim na kaalaman sa inyo ngayong gabi. Hindi po ito tungkol sa sikreto ng pagpigil sa baha. Kung ganoon, ano ang sasabihin mo sa akin ngayon? Mayroon po akong isang espesyal na bagay na nais kong ihandog ng personal sa inyo, mahal na hari. Ay lapit mo rito. Tingnan ko nga kung anong kalokohan na naman ang naisip mo. Para lang makapunta sa Jiangzhou at maayos ang baha roon. Kakapalan ko na talaga ang mukha ko. Anong ginagawa ng baliw na ito at nagtutupi pa ng manggas? Huwag mong sabihing balak niyang akyatin ang kama ng hari kapag nagkamali siya ng kilos. Papatayin ko siya rito mismo. Basta't manatili lang akong kalmado. Sila ang makakaramdam ng hiya, hindi ako. Parang isang damong dagat, damong dagat, damong dagat. Sumasabay sa alon. Halamang dagat, halamang dagat. Sumasayaw sa mga alon, halamang dagat. Nakakawala talaga ng masabi ang galaw na to. Kailangan kong tatagan ang loob ko. Para bang isang halamang dagat na sumasabay sa agos, halamang dagat. Halamang dagat na umiindayog. Ang anggulo ng pagkampay ng braso ko ay siguradong saktong-sakto sa batas ng pagdaloy ng tubig. Diyos ko po. Baka sinaniban ng masamang espiritu si Ginoong Go. Ay ito ba? Ay isang ritual ng pagsayaw para humingi ng ulan sa harap ng kamahalan. Bubunutin ko na ba ang espada ko para pugutan siya ng ulo? O iiwan ko bang buo ang bangkay niya? Hindi pa nagsasalita ang kamahalan. Huwag kayong kikilos ng padalos-dalos at baka makaabala tayo sa hari. Anong kabaliwan ba ang pinaggagawa niya? Napakakatawa-tawa talaga. Tutok na tutok ang kamahalan. Kailangan ko pang galingan para mas lalo siyang mamangha. Halamang dagat, sumasayaw ng malaya sa mga alon. Halamang dagat na umiindayog, basta't mas mabilis ang puggiling ko. Siguradong mahuhulaan ng kamahalan ang ibig sabihin ng mga galaw ko. Ang pag-usad ng misyon ay nasa 70% na. Inihahanda na ang pabuya. Sa mukhang yan ng kamahalan, paniguradong tulala at manghang-mangha siya. Bilib na bilib. Hindi pa napupuno ang linya ng misyon. Mamatay man, hindi ako titigil. Binabati kita. Natapos mo ang misyong mag-alay ng sayaw. May pagkakataon ka na ngayon para kumuha ng lihim na aklat ng karunungan. Itigil mo yan, ngayon din. Anong kabaliwan yan? Nasaan ang delikadesa mo? Tagatalago. Siguruhin mo lang na kaya ka nagwawala riyan ay dahil may pahiwatig na naman ng mga Diyos. Bilang tugon po sa inyo, kamahalan. Ang abang lingkod niyo po ay totoong nakatanggap ng mensahe mula sa mga Diyos. At talagang inutusan ka pa nila na pumunta rito sa aking silid aklatan. Para lang kumembot at sumayaw ng ganyan. Sabi ng mga Diyos, ang paggaya sa pag-alo ng halaman ay nagpapakita na ang pagkontrol sa baha ay kailangang sumunod sa agos ng tubig. Kinukusa ko pong hilingin na pangunahan ng ministry ng paggawa patungong Jiangzhou upang direktang solusyonan ang problema sa baha doon. Ikaw na hamak na tagatala lang ng akademya. Ang lakas talaga ng loob niyang humingi sa akin ng utos para lutasin ang pagbaha. Sigurado akong gusto lang din itong mangurakot sa Jiangzhou. Kamahalan, ang mungkahing paraan ko para sa pagbaha ay hindi lang puro salita o teorya. Ang pinakaugat ng pagbaha sa Jiangzhou ay ilang beses ko nang pinag-isipan at kinwenta ng maigi. Kung wala ako sa malaking proyektong ito, walang sino man ang makakagawa nito. Malinaw at maayos siyang magsalita. Mukhang hindi nga siya puro salita lang. Ang mga inutil na yon sa kagawaran ng paggawa. Wala na silang ibang ginawa kundi humingi ng pondo pero wala namang natatapos. Kanina pa walang kibo ang kamahalan. Siguradong katapusan na ni Ginoong Go ngayon. Iwan mo ang dokumento sa ibabaw ng mesa. Gusto kong basahin at suriing mabuti ang nilalaman niyan.
Dahil nais basahin ang kamahalan ng aking mungkahi, mauuna na po akong magpaalam. Kailangan ko nang makatakas agad. Napakamapanganib talagang manatili sa tabi ng malupit na haring ito. Ang bilis makatakas ni Ginoong Go. Wala nang tatalo sa lakas ng loob niya. Napakadetalyado ng pagkasulat niya sa planong ito para sa baha, at mukhang alam na alam niya ang ginagawa niya. Magpadala ng 300 bihasang manggagawa mula sa kagawaran, para tuluyan ng masolusyonan ng baha sa Jiangzhou sa loob ng 6 na buwan. Liuan, iparating mo ang aking utos sa kagawaran ng paggawa. Sabihin mo sa kanila na may 1 pagkatapos ng pagpupulong bukas ng umaga. Masusunod po, kamahalan. Sasabihan ko na po ang mga opisyal na may 1 bukas. Ang galing talaga ni Ginoong Go. Kailangan ko siyang mas respeto mula ngayon. Iba ang timpla ng palasyo ngayon. Mas mabuting manahimik na lang muna ako. Kagawaran ng pananalapi, ayusin niyo ang mga listahan ng pondo. At sa hukbong sandatahan, punan niyo agad ang kulang sa sweldo ng mga sundalo. Isang utos mula sa kamahalan. Ginoong Go, at ang lahat ng opisyal mula sa ikalawang ministro pataas, kayo ay may 1. Bakit kaya tayo biglang pinaiwan ng kamahalan para mag-usap? Ano bang nangyari? Teka. Gumawa na naman ba ng gulo ang batang ito? Puro ulo lang ang nakikita ko sa unahan. Hindi ko makita kung nasaan ang anak ko. Wala naman siyang ginawang palpak kailan lang ah. Bakit kaya pinaiwan si Official Go? Huwag na kayong manghula. Malalaman din natin mamaya kapag kaharap na natin ang mahal na hari. Maupo muna kayong lahat. May isang ulat akong ipapabasa sa inyo ngayon. Pagpupugay po sa inyong lahat, mga Ginoo. Ko po ang inyong abang lingkod, si Gu Jinli. Ikinagagalak ko kayong makaharap, isang hamak at walang pangalang opisyal na tulad niya. Bakit kaya siya pa ang sadyang ipinatawag ng mahal na hari? Ang gara naman pala ng bulwagang Wenhua na ito. Maganda ang pagkakadesenyo at pagkakagawa. Liuan. Ipamigay mo ang ulat na ito tungkol sa pagkontrol ng baha para mabasa nila. Naiipon daw ang putik at buhangin sa kurbada ng ilog. Kaya pataas ng pataas ang ilalim nito taon-taon. Gagamitin ang agos ng kurbada para linisin ang burek. Ano-ano ba ang mga kakaswang salitang ito? Kamahalan, ang ulat na ito ay puno ng mga kahangalan. Sino po ba ang may lakas ng loob na sumulat nito? Nakatayo dyan ang sumulat niyan. Kung may mga katanungan kayo, sa kanya ninyo itanong. Ang talam naman makatitig ng mga matatandang ito. Gusto yata nila akong sindakan agad. Official Go. Ilang taon ka na bang nag-aayos ng mga libro sa Akademya ng Hanlen? 3 taon na po akong naglilingkod sa Akademya ng Hanlen. At kamakailan lang po ay nagtungo ako sa Jiangzhou, HMPH. Isang beses ka palang nakapunta doon, tapos may gana ka ng magsulat tungkol sa pag-agos ng kurbada. Isa itong napakalaking kahangalan. Hindi mo ba alam na ang mga ilog sa Jiangzhou, ang kagawaran ng paggawa? 30 taon nang inaayos pero hindi pa rin maayos-ayos. Opo, alam ko, at totoo nga pong 30 taon na pero palpak pa rin kayo. Pero ang kabiguan ninyo sa loob ng 30 taon ay hindi patunay na wala ng lunas ang baha sa Jiangzhou. Biglang natahimik ang lahat dahil sa sinabi niya. 30 taon nang hindi maayos-ayos. Isa lang ang ibig sabihin niyan, wala kayong sapat na kakayahan. Detalyado nga ang plano. Pero paano mo naman kokontrolan ang aktwal na pag-agos ng tubig doon? Magandang tanong yan, Ginoong Zhao. Ito ang ginuhit kong plano ng mismong ilog. Gagamit tayo ng mga kawayang hawla na puno ng mga bato para sa dam, mas mababa ang gagastusin natin dito, at mas madali pa itong kumpunihin. Matematika ang susi rito. Maaari ko pong ibigay ang paraan ng pagkwenta sa mga manggagawa ng palasyo. Hindi naayos ng tama ang dam. Hindi dahil sa walang kakayahan ng mga manggagawa, kundi dahil napag-iwanan na ang kanilang paraan ng pagkwenta. Kamahalan. Tunay ngang bago at maganda ang mungkahing ito. Karapat-dapat po talaga itong subukan. Gumawa ka ng sampaang nakataya ang iyong buhay. Kapag hindi mo naayos ang pagbaha sa loob ng 6 na buwan, ulo mo ang kapalit. Pinahihintulutan ko ito. Magbibigay ang ministry ng paggawa ng 300 manggagawa sa iyo at binibigyan kita ng 6 na buwan. Mag-uulat ka sa kabisera buwan-buwan. At dalhin mo rin ang bagong tuklas na lihim na aklat. Sa wakas, nakuha ko na rin ang pagkakataon. May ipapakita ko na rin ang tunay kong galing. Bumaba ng kaunti ang antas ng pagkagusto. Sa lukuyang antas ng pagkagusto, negatibong 570. Sa lapad ng ngiti mong yan. Siguradong naaprubahan na ang plano mo, ano?
Nasa kamay na natin ang 100,000 tail. Pupunta tayo sa Jiangzhou para simulan ng paggawa ng mga mask at mga makina sa paghabi. Iguguhit ko na ngayong gabi ang mga plano. Pagsisikapan kong matapos ang lahat sa loob ng 7 araw. Kahit ano pang patibong ang ihanda ng malupit na haring iyon. Siguradong malulusutan nating magkapatid ang lahat ng yan. Mula sa 300 manggagawa ng palasyo, kailangan kong pumili ng mga mabilis at sanay sa trabaho. Hindi naman mahirap gawin ng makina sa paghabi. Ang mahalaga ay makagawa tayo ng marami bago pa man magsimula ang pandemya. Kuya, kumain ka muna kahit kaunti para hindi ka magutom. Kailangan mo pa namang magpuyat mamayang gabi. Dapat nating gastusin ng tama ang 100,000 tail na iyon. Ang negosyong ito ay hindi pwedeng pumalpak. Basta't magawa lang natin ang mga makina. Tayo ang mangganguna sa pagpigil ng pandemya. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na yan sa akin. Matatapos ko na ang lahat ng disenyo ng makina bukas ng umaga. Kapag natapos na ang problema natin sa Jiangzhou, panahon na rin para hayaang magpahinga at magretiro ng payapa si Ama. Unahin muna natin ang pagliligtas ng sarili nating buhay bago ang lahat. Siguradong matinding sakripisyo ang gagawin natin sa 6 na buwang ito. Sige, hayaan mong dumating ang mas malakas pang unos. Sisiguraduhin kong lulutasin ko ang nakamamatay na gulong ito. Kahoy na bakod, kahoy na pipa. Sa ilalim ng buwan, sa may tulay, sinong tumutugtog at umaawit, nangungulila sa mga naiwan sa malayo. Nakauwi rin sa wakas. Wala munang tulugan ngayong gabi. Kailangan nating magmadali. Babalik muna ako sa kwarto para ayusin ang listahan ng mga gamit. Bukas ng umaga, kikilos na tayo agad. Kapos na tayo sa oras. Kailangan kong maumpisahan agad ang pagguhit sa disenyo ng bahay at istruktura ng mga sasakyan. Ang 100,000 pilak ay kailangang hatiin sa 3 bahagi. Unahin nating pondohan ang supply ng halamang gamot sa Jiangzhou. Basta tuloy-tuloy ang malawakang paggawa ng mga pantakip sa mukha. Tiyak na makakalamang tayo ng malaki laban sa kanila. Sinong tumutugtog at umaawit, nangungulila sa mga naiwan sa malayo? Ang galing magtago ng scholar na ito ng pamilyang Go. Mukhang hindi lang siya isang ordinaryong tao. Sa loob ng 6 na buwan. Tingnan nga natin kung anong pagbabago ang kaya mong dalhin sa dakilang Yong. Natapos din sa wakas ang pagguhit. Ang sistemang ito sa paghahabi ay siguradong babago sa takbo ng panahon. Umaga na. Susunod, kailangan na nating puntahan ang ministro ng paggawa para magtungo sa Jiangzhou. Ayos na ba ang lahat ng disenyo? Oras na rin para bumiyahe tayo papuntang Jiangzhou. Nandito na ang lahat ng disenyo. Siguradong mapapabilib natin ng gusto ang mga matatanda sa ministro ng paggawa. Tayong magkapatid. Sisiguraduhin natin dito sa sinaunang panahong ito. Makakagawa tayo ng sarili nating imperyo.